Agad na napalunok si Kin. Nang bumalik siya sa realidad, lalo na nang magkagulo ang lahat sa kakarating lang na bisita. The Prince! Ani isa na halatang gusto ring lumapit para masilip ang binanggit na lalaki. Hindi niya makita dahil hindi magkamayang ang mga media sa harap. Kinukuhanan ng picture ang dumating na prinsipe. Nang balingan niya na ulit ang nilalakaran ng prinsipe ay huli na. Likod na lang nito ang nakita niya, kaya lang isang malakas na kalabog ang kumawala sa puso ni Kin nang mapagmasdan ang likuran ng prinsipe. Para kasing pamilyar sa kanyang likuran nito. Parang ilang beses niya nang nakita ang likuran na yon. Isang taong nasa isipan niya ng mga oras na yon. Ahmad, mahinang banggit niya habang tulalang pinagmasdan ang likuran ng prinsipe. Luha ang agad na bumagsak sa mga mata ni Kin nang makita niya ang inang may pasana naman sa kabilang mata. Dali-dali siyang lumapit sa kawawang ina bago niya masuring sinuri ang pasa sa mata nito na natitiyak niyang kagagawa na naman ng asawa nito. Nasaan bang magaling mong asawa? Nasaan yan? May galit na mababakas sa boses ni Kin nang sinubukan niyang hanapin ang anino ng ama niya. Bago pa man may mangyaring iba ay agad na siyang hinawakan ng ina sa kabilang kamay. Huwag na anak, hayaan mo na. Gugulo lang lalo kapag kinausap mo pang ama mo. Hayaan mo na kami. Ayos lang naman ako. Sagot ng nanay niya na iritado niyang inismeran. Anong ayos lang? May black eye ka na naman. Tapos sasabihin mong ayos lang? Angilikin sa ina na mabilis naman itong ikinayoko. Siyang naiinis para sa ina niya dahil kahit na sinasaktan ito ng ama nilay, ayaw pa rin itong hiwalayan nito. Iritadong tumayo na lang si Kin at nagtungo na lang sa silid niya. Wala rin siyang mapapala roon dahil kahit anong sabihin niya sa inay, wala pa rin itong balak na layuan ng ama nila. Matigas pa rin talagang ulo nito. Ang pinoproblema niya ngayon ay tutungo na siya sa ibang bansa kasamang tiyahin niya. May iwan niyang ina kasama ng dalawa niya pang nakababatang kapatid. Kung sakali mang matuloy siya sa pagtatrabaho sa ibang bansa, paano ng nanay niya at mga kapatid na kasama ang tatay nila? Ilang saglit ay bigla nilang tumunog ang cellphone ni Kin. Nakita niya ang tiyahin na tumatawag doon. Kaya naman hindi na rin naman siya nagdalawang isip pa na sagutin ang tawag nito sa kanya. Tiyang, aniyan nang masagot ang tawag. Oh, ba't parang kakaibang boses mo ngayon? May sakit ka? Nag-aalalang tugon sa kabilang linya ng tiyahin niya. Wala ho, tiyang. Nasamid lang po ako. Pagsisinungaling ni Kin kasabay ng peking pag-ubo. Napatawag po kayo, tiyang. Walang ibang nagawa ang tiyahin niya sa kabilang linya kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Kukumustahin lang sana kita kung nakapag-ready ka na ng mga idadala mo sa biyahe. Ready ka na ba talaga? Nakapaghanda ka na rin ba? Walang atrasan tukin na. Umuo ka na. Huwag mong alalahanin masyado ang pamilya mo dyan. Kapag nakapagpadala ka na, tiyak hindi naiinit ang ulo niyang ama mo. Ganyan lang naman yan kasi walang pera. Walang pang-inom. Wala pang sagot sa bisyo. May paghihimutok na saad nito na peking tinawanan ni Kin. Kapatid ng tatay niya itong si Tiyang Madi. Alam niyang papanigan lang din ng mga kapatid nito ang ama niya, kaya hindi na siya nagsusumbong sa mga to. Lalo na sa Tiyang Madi niya na bulag sa mga pag-aabuso ng ama niya sa kanilang ina. Opo, hindi po magbabago ang plano ko. Sasama po ako sa inyo. Aniya sa matapang na boses. Tapos kapag nakapag-ipon na siya ay kukunin niya ng ina niya at mamumuhay sila sa malayo. Iiwan nilang ama niya at siya na mismong bubuhay sa ina niya at mga kapatid. Kung di lang dahil umaasa sila sa padala ng mga kapatid ng papa niya ay baka matagal nang bumitaw ang ina niya sa sitwasyong iyon. Kaya lang kailangan pa rin nila ng ama dahil wala sila ibang mapuntahan kung hindi sa puder lamang nito. Mabuti naman at hindi ka katulad sa ina mo. Mabuti at niisip mo yan. Tapos ikaw na magpadala sa ama mo para hindi na siya hingi ng hingi sa amin. Alam mo naman nag-iipon din kami kaya hindi ko na kayang isama kayo sa budget namin. Ani ng tiyahin niya. Hindi na siya nagsalita pa. Kasalanan naman ng mga ito
at ini-spoil ng mga to ang ama nila. Kaya hanggang ngayon umaasa pa rin sa mga kapatid nito at hindi nagsasariling sikap. Hindi siya masyadong nakatulog kinagabihan. Kasama ni Kin ang mga kababatang kapatid niya sa kwarto nung mga oras na iyon, habang nasa kabilang silid naman ang mga magulang nila. Nakatingala siya sa mga bituin sa nakabukas nilang bintana. "Ate, gising ka pa?" tanong ni Annie, isa sa kababatang kapatid ni Kin, habang kinukusot ang mga mata nito. Nagising ito mga bandang 12:00 ng gabi. "O Annie, niihi ka?" Binalingan niya kaagad ang nakababatang kapatid. Minsan kasi ay gumigising ito ng ganong oras para mag-CR. "Hindi naman ate, bakit hindi ka pa natutulog?" Napabuntong hininga siya. "Hindi lang makatulog ka agad si ate. Nagising ba kita?" "Hindi naman." Anito at matamis na ngumiti sa kabumaling sa langit na masisilip sa bintana. "Wow, ang dami palang mga bituin ngayon. Kaya pala hindi ka kaagad makatulog ate. Nakatingin ka pala dyan." Humagikik sa Annie. Niyakap niya lang ang kapatid. Hindi nito alam na ngayon niya lang ito makakasama. Bukas ay aalis na siya at lalayo na siya sa pamilya niya. Ito ang unang beses na mapapalayo siya sa pamilya niya, kaya sobrang hirap siya. Napaiyak siya habang yakap ang kapatid. "Magpakabait ka dito. Bantayin niyong mabuti si mama. Kapag lasing si papay, dalhin niyo kaagad si mama. At ate mo sa kwarto. Maglock kayo kaagad. Mag-ingat kayo dito, Annie." Bili niya sa kapatid. "Parati naman akong mabait ate." Napangiti siya. Kung sana hindi lang ganito ang naging buhay nila. Sana hindi ganitong lalaking pinili ng ina nila. Sana kahit papaano ay aalis siyang hindi nag-aalala para sa pamilya niya. Napabuntong hininga na lang siya. Dahil lahat ng iyan ay puro sana na lang. Kinabukasan ay hindi na siya nagpakita sa mga kapatid niya. Maagang maaga siyang umalis sa kanila. Ang ina niya lang ang naghatid sa kanya sa labas ng bahay nila. "Mag-ingat ka dun anak. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Pwede naman kasing huwag ka nilang lumayo eh. Nag-aalala ako sa'yo." "Nako Esther, walang magagawa yung mga pinagsasabi mo sa anak mo. Alam mo namang wala kang trabaho tapos si kuya umaasa lang din sa amin. Huwag mong sabihin habang buhay na lang kayong aasa sa amin. Mahal ng mga bilihin ngayon at magka-college na rin ang mga anak ko. Kailangan ko nang mag-ipon para sa kanila. Ayos na rin at sa wakas nagkaroon na rin ng magandang desisyon nitong anak mo at makakatulong na sa inyo. Hadlangan mo pa ba?" Sa huli ay nakatanggap pa ng pangaral mula sa tiyahin niya, ang mama niya. Natahimik ang mama niya, pero hindi niya mapigilang hindi palihim na mairita sa mga sinasabi ng tiyahin niya sa kanyang ina. Kasalanan ng kapatid nito kaya nagkakaganito sila ngayon. Tapos kung makapagsalita ang mga tuway, parang kasalanan pa ng ina nila ang lahat ng to. "Tara na," aniya sa matigas na boses. Ayaw niya nang makarinig ng masasakit na salita mula sa tiyahin niya. Wala sali-salita na umalis siya. Gusto niya pa sanang yakapin ng ina pero ayaw niya nang magtagal pa doon at makitang iyak ng ina. Pasasaktan lang siya lalo. Pinapangako niyang matatapos din ang paghihirap nila at ng ina niya. Ilalayo niya ang mga ito at hindi na sila babalik pa roon. Nagpakawala siya ng malalim na paghinga nang makarating na sila sa airport. Ang tiyahin niyang backer niya, pero siyang nag-aasikaso ng lahat ng papel niya at nag-ipon siya ng mabuti para dito. At sa wakas, heto na siya. Mangyayari ng isa sa plano niya. Nang lumipad ng sasakyang panghimpapawiday, tahimik niyang pinagbustan ang mga ulap sa labas. Ilang oras lang ang tinagalat, ibang bansa nang inapakan niya. Tuluyan na nga siyang nakalayo mula sa Pinas, mula sa pamilya niya. "Oh, nandito na tayo. Hindi katulad sa buhay sa Pinas ang buhay natin dito. Ibang-iba rito. Magpasalamat ka at nandito ako. Maswerte ka pa kung ikukumpara sa ibang nakapag-abroad." Ani ng tiyang niya. Nakarating na sila sa maliit nitong inuupahang bahay. Maliit lang at kasya lang talaga sa 3 katao. "Bukas ka na mag-uumpisa sa trabaho. Ihanda mo ng sarili mo. Abala sa hotel na pagtatrabahuan mo. Iyon ang isa sa pinakamagarang hotel dito sa Saudi. Wala ka pang experience sa pagtatrabaho sa mga hotel.
o restaurants. Pero nagawan ko na ng paraan para makapasok ka. Kaya ayusin mo. Dumagdag sa tensyong naramdaman niya ang sinabi ng tiyahin. Pero sa tuwing iisipin niyang pamilya niya na naiwan sa Pinasay, nagkakaroon siya ng lakas ng loob. Di ipagpatuloy ito. Kaya ko to. Bulalas niya sa sarili niya. Lunes. At alas 4 ng umagay, nasa hotel na sila. Yun din ang unang araw niya sa trabaho. Halos mabali ng leeg ni Kin habang pinagmamasdan ang disenyo ng magarang hotel. Nilibot niya ng tingin ng paligid. Pakiramdam niya ay nasa ibang planeta siya. Buong buhay niya ay ngayon lang siya nakakita ng ganitong lugar. Nasa lobby pa lang sila at kasama niyang iba pang trainee na bagong pasok sa hotel katulad niya. Lahat ng mga iyon ay waiter katulad niya. Hindi lang sa baba sila magsiserve, kundi maging sa taas at sa mga rooms. Iyon ang sabi ng instructor nila. Kailangan na masabihan ng maayos ang mga bagong tauhan dahil hindi lang mga ordinaryong tao ang pagsisilbihan nila doon, kundi ang mga bigating tao na kung hindi kasapi sa politiko ay mga bigating artista, businessman at models. Naagaw lang ang pansin niya sa lalaking pumasok ng hotel. Nakasuot ito ng uniforme na katulad ng sa kanya. Hindi niya lubos sa kalaing pati trabahante sa hotel na yun ay animo ka-level na rin ng mga models. He's hot ha? Ani ng dalawang foreigner ng mga bagong waitress din doon. Kasabay niya rin ang mga ito. Yeah, I want to ask his name. Kinikilig naman na sambit ng isa. Magagandang mga foreigner na yon. Napasuliyap siya sa lalaking gwapo. Nagtama ang mga mata nila. Napalunok siya at napailing. Hindi yun ang pinunta niya doon, kaya dapat siyang magtigil. Parati niyang pinapaalala sa sariling para sa pamilya niya ang lahat ng mga ginagawa ngayon. Hindi siya nagpunta doon para lumandi. Same day nagsimula na rin kaagad sila. Tamang tiyahin niya at abala talaga ang hotel. Naninibago siya at hindi pa maka-adjust pero sisikapin niyang matuto. Hey you. Napalingon siya sa isa sa staff ng kitchen. Nang tawagin siya nito, agad siyang lumapit dito. Nakita niyang inilabas nitong food trolley. Nakapatong doon ang may takip ng mga pagkain na nasa loob ng tray. Bring this upstairs. Here's the room number. Ibinigay nito sa kanyang card na may room number. Alanganin siyang tumangwat, agad na tumalima paakyat. Nakapag-akyat siya ng pagkain doon, kaya hindi na siya nangapa. Isinakay niya sa elevator ang trolley paakyat sa floor na tinutumbok niya. Kumatok siya ng 3 beses bago pumasok. Oh, thank you dear. Salubong na lalaki pagkapasok niya. Isang matandang nakasuot lang ng roba na puti ang nakita niya halatang kagagaling lang nito sa banyo. Walang ibang tao roon. Here's your dinner sir. I will put this here. Aniya na agad na punesto sa minisala nito ang mga pagkain. Napansin niyang nakasunod lang ang tingin ng lalaki sa kanya. New? Usisa bigla nitong makalapit sa kanya. Napasingap siya sa mabilis na paglapit nito. Yes sir. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti dito kasi hindi siya komportable sa way ng pagsasalita at kilos nito. Oh, wow. Tumango-tango ito at umupo na sa sofa. Hindi pa rin siya nilulubay ng titig nito habang nilalapag niya sa mesa ang mga pagkain nito. Nagulat na lang siyang bigla na lang nitong hinawakan ang pang-upo niya. Sir, nautal niyang bulalas at binalingan ang lalaki. Ngumisi ito. Come on, don't be shy. Come here. I'll be gentle. Namilog ang mga mata niya sa narinig mula dito. What are you talking about, sir? Akmang aatras siya pero mabilis nitong nahawakan ng kamay kaya hindi na siya makaatras pa. Let go, sir. What are you doing? Iritadong itinulak niya ang kamay nito pero hindi ito bumitiw sa kanya. Hindi niya inasahang unang araw niya pa lang ay makaka-encounter kaagad siya ng ganito. Good evening. Nagulat siya nang marinig ang boses na yun sa likuran. Agad siyang napabaling doon at nakitang lalaking pamilyar sa kanya. Ito yung poging lalaki na nakita niya kanina sa entrada ng hotel. May dala itong round tray at wine kasama ng wine glass. Did I interrupt something? I'm sorry.
Patuloy ng lalaki at naglakad palapit sa kanila. I just came here for this. Here's your wine, sir. Sinuliapan siya ng lalaki at kinindatan. Tapos bumaling siya sa manyak na lalaking hawak pa rin siya. Iritado na itong nakatingin ngayon sa binatang dumating. Kaya agad niyang hinila ang kamay niya habang nadidistract pa ito ng binata. Agad siyang nakawala sa hawak ng manyak na lalaki at nakalabas kaagad. Mabuti na lang at dumating ang binatang iyon, kundi baka nalintikan na siya sa loob. Bago siya nakaalisay, narinig niyang pagsigaw ng manyak na lalaki na, I didn't order a damn wine. Sa talagang sinadya lang nitong pumasok doon para iligtas siya at hindi naman talaga para doon ang wine na iyon. Nanginginig ang mga kamay niyang umalis doon. Isang umaga ay magkasama si Kin at ang tiyahin sa pantry. Silang nakatoka sa pavilion. Akala mo lang pinula ang babaero. Dito rin. Mas marami rito. Kapag tinitingnan sa mga mata ang mga yan, akala agad nila may gusto ka sa kanila. Kaya harutin ka ng mga yan. Huwag na huwag papauto dito, Kin. Patuloy lang siyang nagpupunas habang nagsasalita ang tiyahin niya. Hindi naman siya maintindihan ng iba dahil ibang language nila. Tsaka, ingat-ingat ka sa mga manyak dito. Kung balak mo naman silang patulan, siguraduhin mong may dating. Hindi yung kahigto ka lang din. Wala kang mapapalas sa mga yon. Bumuntong hininga siya. Mas okay pa sa kanyang makasamang ibang lahi. Nakatrabaho kaysa dito sa tiyahin niya. Tapos na ako, tiyang. Sa kabila na ako. Aniyat kaagad din na iniwan ng tiyahin doon. Hindi na ito nakaangal. Ang bagal-bagal kasi nito tsaka puro daldal. Binilisan niyang ginagawa at umalis na. Tutungo na siya ng kusina dahil may mga ipapadala na sa kanya doon sa taas. Nakatatak na sa kanyang isipan ang numero ng silid ng manyak ng lalaking yon. Hindi na siya babalik doon. Balak niyang magpasalamat sa binatang tumulong sa kanya. Hindi niya alam kung saan makikita ang lalaking yon, pero ilang saglit ay parang pinagbigyan siya ng pagkakataong mahanap kaagad ito. Pumasok ito sa kusina, pero natigilan siya nang mapansin na may kasabay itong babae, tsaka nagingitian ang mga to. Napaatras siya. Ganyan na pagtantong mukhang babaerong lalaking to. Nakaramdam siya ng disappointment. Narinig niyang hagikhikan ng dalawang mula sa kinatatayuan niya. Kaya napagdesisyonan niyang magtungo na lang sa pantry at uminom ng tubig. Kaya lang napansin niyang wala ang baso sa baba, kaya kailangan niyang abutin ang nasa hanging cabinet. Wala siyang mapapatungan kaya sinikap niyang maabot iyon ng kamay. Tumingkayad siya pero hindi niya pa rin maabot. Kairita naman. Bulalas niya habang pilit pa rin ang inaabot ang baso. Naggulat na lang siya nang may isang kamay na kumuha niyon at walang hirap-hirap na inabot ang baso para sa kanya. Salamat. Natigilan siya ng pagharap niya ay napagtanto niyang iyong gwapong babaero ang nasa harapan niya ngayon. Nakipagharutan lang ito kanina sa kusina tapos ngayon biglang nandito na ito sa harapan niya. Nakatuko ang isang kamay nito sa sink na nasa likod niya at nakapamulsang isang kamay. Naghintay ako mag-thank you ka. Wala mo lang thank you dyan tapos kitang iligtas kanina. Namilog ang mga mata niya nang malaman na marunong pala itong magsalita ng Tagalog. I'm half Filipino, of course. I know how to speak Tagalog. Anito nang mapansin ang pagkagulat sa mga mata niya. Thank you. Kanina. Hindi niya na ito matingnan sa pagkakataong ito. Sinulyapan niya ang baso na nasa kamay nito. Parang wala pa yatang balak na ibigay nito ang baso sa kanya. What's your name? Tanong nito at umangat ang sulok ng labi. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Hindi niya maiwasang hindi humanga sa malalantik nitong mga mata. Sa perpektong hulma ng panga at mga labi. Sa tangkad at laki ng pangangatawan. Para talaga itong modelo. Agad niyang naalala ang mga sinabi ng tiyahin niya tungkol sa mababaero sa bansang ito. Isang lalaking ito sa mga dapat niyang iwasan. Nandito siya para maihaon sa hirap ang ina at mga kapatid niya. Nandito siya para makapag-ipon. Hindi dapat siya nagpapadala sa mga ganitong hirit ng lalaking to. Nauuhaw na ako. Sorry. Mabilis siyang binawi sa kamay nito ang baso. Pero mabilis din ito. At agad na naiwas ang kamay. Nahawak ang baso. Lumawak ang pagngisi nito. Napabuntong hininga siya.
at iritado na sa pagkakataong iyon. Hindi na lang siya iinom kung ganon, kaya akma na siyang aalis nang bigla na naman itong hinarang ang kabilang baso. Kaya ngayon ay talagang kulong siya at hindi na siya makakatakas mula sa mga bisig nito. Ano bang kailangan mo? Nag-thank you na ako gaya ng gusto mo. Kinakabay niyang dahilan. Mula sa mga mata niya ay bumaba ang tingin nito sa labi niya. Please, tell me your name first. Napalunok siya. Ayaw niyang bigyan nito ng satisfaction pero wala na rin naman siyang choice. Ken Acosta. Pikit mata niyang sagot. Unti-unti namang sumilay ang malokong ngiti sa labi ng binata. Ahmad Sahid, by the way. Pakilala naman ito at naglahad ng kamay sa kanya. Kumunot ang noo niya nang makitang talagang hindi pa ito makontento sa pagpapakilala niya at gusto pang makipag-shake hands. Problemado ang mukha na tinanggap niyang kamay ng lalaki. Napalunok siya nang maramdaman na humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Tila ayaw yung bitawan. Lalabas na ako. Aniya kalaunan matapos mabawi ang kamay mula rito. Maloko ang ngiti na tinanggal nito ang isang kamay sa kabilang side niya para makalusot siya. Dali-dali naman siyang umalis sa harapan nito at tila gusto nang kumawala ng puso niya sa kanyang dibdib nang makalabas siya ng pantry. Sa tuwing magsaserve siya sa pavilion ay hindi niya mapigilan ang sariling sulyapan si Ahmad. Talagang mapapalingon siya sa lalaking iyon. Kasi naman, parating niyang nararamdaman ang mga titig nito. Talagang hindi siya nilulubayan ng lalaki. Kainis. Mahinang bulalas niya nang mapansin isang beses na balak naman itong lumapit sa kanya. Kaya binilisan niya ang paggawa ng order para makaiwas kaagad kay Ahmad. Tila hindi kumpletong araw ng lalaki nang hindi siya binubwisit. Araw-araw sinisikap niyang maiwasan ng lalaki. Ginagawa niyang lahat ng paraan para hindi siya nito malapitan. Isang beses pati trabaho ng kasamahan niya ay ginawa niya para lang maiwasan ang lalaki. Nahuli niya itong napapailing habang natatawa. Alam niyang nahalata nito ang pag-iwas niya dito at mukhang tuwang-tuwa pa itong nagkakaganon siya. Tapos ng trabaho niya mga bandang 8 p.m. Makakauwi na rin sila sa wakas at tapos na rin ang pakipagpatentero niya kay Ahmad. Nag-unat-unat siya habang palabas ng hotel. Tired? Sabay ka na sa akin. Nagulat na lang siya nang bigla itong magsalita mula sa likod. Tapos ay pinindot nito ang car key at tumunog ang itim na sasakyan sa tabing kalsada. Akala niya natakasan niya na si Ahmad. Hindi pa pala. Parang gusto niya na lang mapasapos sa noo. Tugong bughaw ang ina ni Ahmad bago nito napakasalan ang hari na ama. At tama, siya ay isang prinsipe. Malaking responsibilidad na nakapatong sa balikat niya. Kaya't hindi niya man gustuhin ay iyon ang kapalaran niya. Hindi niya rin gustong maging prinsipe. Ang gusto niya lang naman ay maging ordinaryong binata na hindi kailangan maging malinis sa mata ng mga tao. Yung hindi limitado ang kilos dahil may iniingatang reputasyon. Sure, Prince Ahmad. Hindi mo kailangang problemahin itong problema ko. May mas malaki kang ginagampanan sa bansa nyo. Ani ni Uncle Frost niya. Ang paborito niyang uncle, kapatid ito ng namayapay niyang ina. I can help, Uncle. Just this once. Let me help you. Hindi na ako manggugol sa'yo. It's just that, hindi lang ako mapakali na nagkakaganito ang hotel mo dito sa amin. Papaano kapag nalaman ng ama mo? I'm sure hindi kanya hayaang gawin ang mga gusto mo. Anito at bumuntong hininga. May paraan ako para hindi malaman ng ama ko. Huwag po kayong mag-alala. Aniya at napangisi. Malaking nawawala sa hotel ng Uncle Frost niya. Kahit sinong mga nasa hotel ay hindi makapaglapag ng paliwanag tungkol sa bagay na iyon. At kapag tumulong naman siya sa uncle niya, habang gamit ang titulo niya bilang prince ay malalaman naman ng ama niya at pagbabawalan siya. Kaya pinili niya lang ang bagay na hindi malalaman ng ama. Magkukunwari siyang waiter sa hotel. Nagkunwari siyang nagbakasyon pero ang totoo ay may ibang bagay siyang pinagkakaabalahan. Tuwang-tuwa siya. From first day up until now. Kaliwat kanan ang mga babae niya noong prinsipe pa siya. Pero mas challenging ang pambababae niya ngayong waiter siya. Hindi naman siya ma-permis sa isang babae. Hinaharot niya ang lahat na may gusto sa kanya. Hanggang sa dumating itong babaeng nagngangalang Kin. Kabado kapag nandyan siya
Akala nga niya may gusto sa kanya, pero parang bola na bigla-bigla na lang nawawala kapag lalapitan niya. Kung makaiwas, akala mo naman may nakakahawa siyang sakit. Nung una napipikon siya, pero kalaunan natutuwa siya kapag nakikita itong problemado dahil sa presensya niya. Tuwang-tuwa siyang naiinis ito. Ang word nga pero talagang ini-enjoy niya. Nilingon niya si Kin habang binabagtas nila ang mahabang highway. Hindi niya pa ito natatanong kung saan niya ito dadalhin pero nakatulog na ito. Naalala niya ang mga pananakot niya kanina para mapapayag itong sumakay sa kanya. Nababalitaan mo yung mga ginagahasa dito? Hanggang ngayon, tahimik pa rin iyon. Kahit mag-taxi ka, hindi ka pa rin dapat kampante. Aniya, hindi kita kilala, kaya bakit ako magtitiwala sa'yo? Tsaka baka, I don't force women in bed. Silang lumalapit sa akin. Putol niya. Pero hindi na rin siya nito pinatapos dahil nauna na itong nagtungo sa kotse niya. Paano buksan ito? Tara na. Halatang iritasyon sa mukha nito. Natatawa na lang siyang pinagbuksan ito at pinasakay sa front seat. Balak mang sumakay sa backseat kung hindi niya lang ito pinilit na maupo sa front. Ngayon ay tulog na ito at nakanganga pa. Kinuha niya ito ng picture at tinago sa gallery niya. Baka lang magamit niya yun balang araw. Hindi niya alam ang address ng bahay nito, kaya wala siyang choice, kundi dalhin na lang ito sa condo niya. Pwede niya sanang dalhin ito sa mansyon nila, pero baka mabuking ang identity niya. Tumamang sinag ng araw sa mga mata niya, kaya nagising siya. Wala sa sariling kinukusot niyang mga mata pagkabangon. Ang namibigat niyang talukapay kaagad niyang ginala sa paligid. Umaasang ang maliit na apartment ng tiyahin ang bubungad sa kanya. Pero imbis na maliit na apartment ay ang malawak na silid ng kondo ang agad niyang nakita. Namilog ang mga mata niya at saka lang nahimasmasan. Mabilis siyang umalis sa kama at agad sinipat ang mga gamit sa silid. Dark and white ang combination na kulay sa paligid. May sliding door at Teresa. Nasaan siya? Tila gusto niyang isigaw iyon. Morning. Looks like you sleep well. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Nakita niya si Ahmad doon. May hawak na tasa ng kape. At mukhang enjoy na enjoy sa kape nito. Nasaan tayo? Anong ginagawa ko dito? Nagkibit balikat ito. Sa kondo ko. At dito ka natulog kagabi. Gulat na pinagmasdan niyang lalaki. Agad niyang inalala ang mga nangyari kagabi. Ang huling naalala niya ay nakasakay siya sa sasakyan ni Ahmad. Anong nangyari? May nangyari ba sa atin? Namimilog ang mga mata niya nang itanong iyon. Umangat lang ang kilay nito at hindi siya sinagot. Iritadong agad niya itong sinugot pero agad itong nakaatras. Ano na? Sagot! Iritado niyang bulyaw rito. Tinaas nitong mga kamay na parang sumusuko. Calm down. Masakit ngang likod ko dahil sa'yo. Ako pang pagagalitan mo. Kumunot ang noo niya. Bakit naman sasakit ang likod nito? Nasulyapan niya ang sofa sa likod nito na may nakapatong pangkumot. I slept on that sofa. Anito na sinagot ang katanungan si isipan niya. At nilampasan siya para tumungo sa banyo. Ilang saglit ay lumusot ulit ang ulo nito sa pinto. You can use the bathroom. Kaysa naman umuwi pa siya para maligo, doon na lang din siya naligo. Pagkababa niya ay naabutan niya itong nagluluto sa kusina. Medyo namangha siya sa nalaman na nagluluto rin pala ito. What drinks do you prefer? Binalingan siya dito. Bahagyang umat ang kilay niya. Talagang pinanindigan nito ang pagiging waiter hanggang sa bahay nito. Kahit ano na lang. Aniya. Naglapag ito ng omelette at gatas. Tapos kape naman para dito. Saglit niya itong natitigan ngunit napapailing naman kalaunan. Hindi dapat siya magpadala sa mga gestures nito. Ginagawa lang nito iyon para mahulog siya. Tapos kapag hulog na siya, saka siya iiwan na parang lantang gulay. Pinalitan niya ito ng tingin. Mabubusog ka ba kung titingnan mo lang ako ng ganyan? Napakurap-kurap siya at kaagad sumubo ng omelette na niluto nito.
Nakalimutan niya saglit ang mga iniisip kanina nang matikman ang niluto nito. Ang sarap. Hindi niya napigilang masabi. Hindi niya nakita kung papaano napangiti si Ahmad sa sinabi niya. Natigilan si Ahmad ang mapansin ng manager na si Udabi. Agad na tumama ang tingin ng lalaki sa kasama niya. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit niya nilapitan si Kin dahil napansin niyang parang interesado si Udabi dito. Isa sa pinaghinalaan niya ang manager nila sa nawawalang pera sa hotel. Anak ito ng kaibigan ng Uncle Frost niya. Malaki ang tiwala ng uncle niya dito, pero siya, wala. Hanggang sa nalampasan na nila ito, ay nakasunod pa rin ang tingin ni Udabi sa kanila. Palim siyang napangisi ng may maisip na plano. Let me help you. Aniya nang makalapit kay Kin. Kunot nung binigay ng dalaga sa kanyang tray ng pagkain. Napatingin sa kanilang ibang babae na nandun. At halatang nababahala si Kin dahil sumusulip sa kanilang mga babaeng staff na nakilala niya sa hotel na yon. Pwede ka rin doon. Ani Kin sabay turo sa ibang kasamahan nila na pwede niya rin tulungan. Halatang tinataboy siya ni Kin pero hindi siya magpapadala doon. Sunod pa rin siya ng sunod dito. Agad niyang napansin ang pagpasok ni Udabi sa kusina. Agad na nahanap ng manager si Kin. Nakita niya kung paano nito tingnan ang babae. Kaagad siyang lumapit kay Kin at binawing iba pa nitong dadalhin tsaka sumabay na maglakad. Bakit pa sunod ka ng sunod? Reklamo ni Kin at nakabusangot na. What's wrong? Pinalambing niyang boses nang sabihin iyon. Kinunutan lang siya ng noo ng babae. Natatawa na lang habang kasabay itong maglakad tungo sa mga table. Hindi nakatakas sa paningin niya ang iritasyon sa mukha ni Udabi habang nakamasid sa kanilang naghaharutan doon. Ibig sabihin lang ay successful ang plano niya, ang pagselosin si Udabi. Kahit tanghali ay hindi niya nilubayan si Kin. Pagkasabay rin silang nag-break. Abala silang dalawa pero hindi niya maramdaman ng pagod. Hindi niya alam kung bakit. Siguro kasi natutuwa siyang kasama si Kin. Ito ang address ko. At dito mo ako ibaba, hindi sa kondo mo. Ani Kin. Nangyayain niya na naman itong sumakay sa kotse niya nang uwian na. Pero bigla nitong nilapag ang kamay niya sa papel kung saan nakasulat ang address nito. Napansin niya si Udabi na nakatingin sa kanila bago niya sinarang pinto ng sasakyan. Nilingon niyang lalaki at binigyan nito ng sarkastikong ngiti bago pumasok at pinaandar ang sasakyan para ihatid si Kin. Pagkasabay ulit sila ng babae kinabukasan at hindi niya pinalampas ang pagkakataong ipakita kay Udabi na malapit na talaga sila ni Kin. Hanggang sa bigla na lang siyang nilapitan ng isa sa katrabaho niya para sabihin pinapatawag siya ni Udabi. Napangiti siyang maramdamang nagsisimula ng matrigger si Udabi. Glad you came. Anito tapos ay may sobrang puti na kinuha sa office table nito at inilapag sa harapan niya. I will give you the money you want, so you will stay away from Kin. Kinuha niyang sobre at tiningnan iyon. Umangat ang sulok ng labi niya at tiningnan ito. Unfortunately, this is not enough. Napansin niyang pagtagis ng bagang ni Udabi. Fine, I will call you tomorrow for additional. How much do you want? Kumuha siya ng ballpen na nasa ibabaw ng mesa nito. Sinulat niya mismo sa envelope ang halaga na gusto niyang makuha. Namilog ang mga mata nito nang makita ang halaga na sinulat niya. 50,000 ang hinihingi niya. What the hell? This is too much. Bulalas ni Udabi. Then, our deal end here. Aniya tapos ay tumayo. I will fire you. Pahabol nito. Nilingon niya ang lalaki at ngumisi. Seriously, Udabi? Nanunodyo ang ngisi niya sa lalaki. Ngunit nanatiling nagliliyab ang tingin ni Udabi. Stay away from Kin. Hindi na siya nagsalita at umalis doon. Iniwan niya itong nanggagalaiti sa opisina. Sakto namang nasalubong niya si Kin. Agad niyang nilapitan ng babae tapos ay ginulo na naman ito. Sinabayan niya naman itong kumain sa tanghali. Nakikita niyang mga nakakamatay na tingin ni Udabi sa tuwing mapapadaan sa banda nila ni Kin.
Narinig ko malapit ka raw doon sa isa sa staff ng hotel. Marami nang nakakapansin. Huwag mong itanggi. Tinuro siya ng tiyahin niya. Ani mo magnanakaw siya na pinapaamin nito. Nag-uusap lang kami pero hindi kami close. Aniya at patuloy sa pagpapolish gamit ang polisher ng sahig. Talaga ba? Bakit bibang naririnig ko? Tsaka talagang iyong staff na yun ang pinatulan mo? Gwapo lang yun pero wala namang binatbat sa buhay. Hindi ka mapapakain ng kagapuhan nun kapag napangasawa mo yan. Tandaan mo. Napalingon siya sa tiyahin niyang nakakunot ang noo. Hindi po kami close at mas lalong hindi ko po siya magiging asawa. Hindi ko po siya type. Nagigilty siya sa parting sinabi niyang hindi niya type ang lalaki. Dahil nung nakita niya ito ay hindi niya maitanggi na talagang na-attract talaga siya sa lalaki. Ang gwapo naman kasi nito. Ang problema lang ngayon ay bigla na lang naging clingy ang lalaki sa kanya sa hindi malaman na dahilan. Kahit sinong makakita, talagang isipin ng mga yun na may something sa kanilang dalawa. Ay talagang huwag na huwag kang papatol sa mga ganyan. Hindi ka para sa mga yan. Ilang beses na kitang sinabihan na pumili ka ng desante. Iyong may datong. Anito na kukumpas-kumpas pa sa ere. Break time na po. Aniya't hindi na pinansin ang mga sinasabi ng tiyahin. Nauna siyang naglakad at hindi na ito hinintay pa. Sana sa susunod ay iba naman ang makasama niya. Kapag may nasasagap itong chismis ay tinatanong kaagad siya nito. Ang bilis ng tenga nitong makasagap ng balita. Tapos kung ano-ano na lang sinasabi nito. Mahirap siya pero hindi siya magpapakasal para sa pera. Tibali nang ikumpara siya nito sa ina niya. Sisiguraduhin niyang hindi ang tulad ng ama niya ang pipiliin niya. Natigilan siya sa entrada ng pavilion nang matanaw si Ahmad. Sumilay ang ngis nito nang magtama ang mga mata nila. Napahawak siya sa dibdib nang bigla na lang lumakas ang kabog niyon. Iyon ang isa sa bagay na ipinagtaka niya. Bakit nagkakaganito ang puso niya sa tuwing nandyan si Ahmad? Umiling-iling siya. Hindi mangyayari yung sinabi ng tiyahin niya. As usual, hinatid si Kin ng binata. Sa pagkakataong ito ay may kaklaro si Kin kay Ahmad. Gusto niya nang mamatay ang mga haka-haka tungkol sa kanila dahil hindi naman talaga yun totoo. Ayaw niyang bigla na lang sabihin ng tiyahin niyang matigas ang ulo niya at ikumpara na naman sa ina niya. Siguro kasi guilty rin siya kasi nga baka maging totoo ang sinasabi ng tiyahin niya. Babaero si Ahmad at nararamdaman niyang pinagtitripan lang siya nito. Siguro kasi tingin nito challenging siya kasi hindi siya bumibigay kaagad. Ang problema lang ay nararamdaman niyang para nagkakaroon na rin ng puwang sa puso niya si Ahmad. Natatakot lang siyang lumalim kaya kailangan niya nang tapusin. Pwede bang mag-usap muna tayo dyan? Aniya tinuro ang tahimik na tabing daan. Bakas ng pagtataka ang mukha ni Ahmad nang huminto ito sa tabi. Nang maayos na itong huminto roon ay nagpatay rin kaagad ito ng makina. Ani mo nararamdaman ito na matatagalan sila. What is it? Anito at binalingan siya. Nanatili siyang nakatitig sa unahan ng daan. Kalaunan ay saka lang siya bumaling sa lalaki. Salamat sa gabi-gabing paghatid sa akin. Pero siguro ito ng huling beses na may hatid mo ako. Kumunot ang noo ng binata nang marinig iyon sa kanya. What do you mean, Kin? Doon niya napagtantong parang kakaibang dating kapag si Ahmad ang nagbanggit ng pangalan niya. Nagtagis ang bagang niya. Talagang kailangan niya ng layuan ito. Nagsisimula na siyang makaranas ng mga weird na feelings. Natatakot siya sa sarili niya. Sasabay na ako kay Tiyang pauwi. Magkapareha na kami ng shift ngayon. Salamat sa tulong. Saka, pwede bang... Biniti niyang sasabihin dahil maging ang puso niya ay parang hindi sang-ayon doon. Huwag mo muna akong lapitan. Ayoko lang na may kumalat na maling issue tungkol sa atin. Huwag kang mag-alala. Magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Hindi ka agad nakapagsalita si Ahmad. Napansin niyang saglit itong natulala habang nakatitig sa kanya. Di ba? Ulit ni Kin. Saka lang tila natauhan ang lalaki at alanganin na nagbitiw ng ngiti at tumango. Of course, Kin. No worries.
Para siyang nakahiga ng maluwag nang marinig iyon kay Ahmad. Sana pala noon niya pag ginawa ito. Hindi sana ganito na nahihirapan siyang layuan ito. Napaka-unfair lang kasing pakiramdam niya. Siya lang itong nahihirapan. Samantalang parang wala lang iyon kay Ahmad. Tahimik silang dalawa sa biyahe. Hindi niya na ito kaya pang kausapin ulit matapos siyang tapusin ng lahat. Kahit nung pumasok na siya sa gate ng tinitirhan niya ay sinikap niyang hindi nalingunin si Ahmad. Matapos siyang magpasalamat ay umalis na kaagad siya. Nang makapasok na siya sa pinto ay saka niya narinig ang pag-alis ng sasakyan ng lalaki. Talagang hinintay siya nitong makapasok mula sa loob bago umalis. Nagbitiw siya ng malalim na buntong hininga bago nagtungo sa higaan. Hindi siya nakatulog sa gabing iyon. Iniisip niya, di kaya isang araw bigla niyan lang pagsisihan ang naging desisyon. Agad siyang umiling-iling. Sisiguraduhin niyang hindi niya pagsisihan ang sinabi niya sa lalaki. Hindi naman siya binigo ni Ahmad dahil kinabukasan ay hindi na ito lumalapit sa kanya. Tila nagbalik ang dati noong unang nakilala niya ang lalaki dahil katulad noon, pinaliligiran na naman ng mga babae si Ahmad. Kaya lang hindi niya inaasahang may kirot siyang mararamdaman sa dibdib niya habang nakikita niyang nagkakaganito na ulit si Ahmad. Sinulipan ni Ahmad si Kin. Tahimik na ginagawa nito ang matrabaho nito. Gusto niya nang lumapit ay hindi niya magawa. Nakiusap sa kanyang babae kaya kailangan niyang pagbigyan. Ganon din ang ginawa niya sa susunod na araw. Hanggang sa isang araw nakita niya na lang si Kin na kasama na si Udabi. Maging sa pag-uwi ay magkasama ng dalawa. Medyo nagulat siya nang makitang magkasama ang dalawa. Hindi niya inasahang pagkatapos itong sabihing layuan ay biglang ibang lalaki ng kasama nito. Hey, why so fast? Malambing na tanong ng babaeng kasama niya. Bigla na lang kasi siyang nagpaalam dito. Balak niyang sundan si Nakin. Nakita niya na pumasok sa sasakyan ni Udabi ang babae. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan niya at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Hindi ganon kabilis ang pagpapatakbo ni Udabi kaya hindi siya nahirapang sundan ng mga ito. Hanggang sa umabot sila sa isang mas mahal na restaurant. Pumasok ang dalawa doon. Kumuyom ang kamao niya nang mapagtantong nagde-date ang dalawa. Ayaw ni Kin na lumalapit siya dito tapos si Udabi. Ayos lang? Natawa siya ng pagak. Agad siyang umalis doon at dumiretso sa mansyon. Tangan yung vodka sa kamay nang makapasok siya sa silid. Ayaw niya munang magtungo sa kondo. Maaalala niya lang si Kin doon. Nakailang shots kaagad siya ng vodka na dala hanggang sa medyo tipsy na siya. Wala sa sariling tiningin niya ang oras sa phone niya. Ang problema ay hindi niya namalayang napindot niya ang call at nagkataon na number yun ni Kin. Nagulat na lang siya nang may nagsalita sa kabilang linya. Hello? Sino to? Tama. Hindi nga pala alam ni Kin ang numero niya. Siya kasi itong parang baliw na bigla na lang ninakaw ang number ni Kin nung nakatulog ito sa kondo niya. Nakikipag-date ka na pala ngayon. Congrats sa inyong dalawa. Aniya habang sumisimsim ng alak sa baso. Wala na siya sa sarili. Tinamaan na talaga ng alak. Ha? Ano bang sinasabi mo? I saw you with him. Ang saya-saya niyo, grabe. Sarkastikong natawa siya. Patawa lang siya pero masakit na iyon sa dibdib. Hindi ko alam sinasabi mo, Ahmad. Para kang nakainom ah. Parang gusto niya ulit itong pagtawanan. Talagang ayaw nitong umamin. Siisip niya, ano bang nakita ni Kin sa lalaking yon? Porke ba waiter siya at manager ang isang yon? Manager lang yon. Prinsipe ako. Bulang panama sa akin yon. Bigla na lang siyang nagyabang dito. Epekto ng kalasingan. Napatay ang tawag ng sumubsob ang mukha niya sa sofa. Tapos nakatulog na. Hindi niya napansin kung ano ang nasabi niya kay Kin. Hindi niya namalayan kanina na aksidente niyang nasabi ang bagay na hindi niya dapat sabihin. Kunot nang binaba ni Kin ang tawag ng bigla na lang, maputol ang tawag nila ng lalaki. Kahit hindi nakaregister sa phone niya ang numero nito ay nakilala niya kaagad ang boses nito. Hindi niya inasahang may numero niya ang lalaki. Saan nakuha ni Ahmad iyon? Tsaka kung ano-ano lang sinasabi nito, hindi niya maintindihan. Nabanggit pa nitong prinsipe ito. Hindi niya alam kung nag-iilusyon lang ang lalaki o ano. Bumuntong hininga siya. Day off niya ng araw na yon.
Pero nakaharap siya sa mga gawain sa apartment nila ng tiyahin niya. Habang ngayon sa silid ang tiyahin kausap ang asawa nito. Siya lang itong abala sa kusina para maglinis. Ginabi na nga siya, hindi pa rin tapos. Mga bandang 11 na siya ng gabi natapos. Tumawag kaagad siya sa pamilya niya. "Kin? Anak?" Ang nakangiti niyang ina. Ang unang nakita niya sa video call. Napangiti pa siya nang makita ang nakangiting mukha ng ina. Naglaho lang ngiti niya sa labi nang sumingit ang ama niyang pakamot-kamot pa sa pisngi. "Oh, buti naman at sa wakas tumawag ka na rin. Ang tagal naming hinintay na tumawag ka. Magpapadala ka na ba? Magkano ba? Laki-lakihan mo ah. May utang ako kay Aling Persing. Babayaran ko pa yon." Ani ng papa niya. Nagtagis ang bagang niya at agad na napakuyom ng kamao. "Alberto, huwag mo naman muna hinga ng anak mo. Kakasahod niya lang. May mga kailangan pa iyan doon at..." Hindi na natapos ang ina ang sasabihin ng sikoy nito ng ama nito at napaatras. "Pakialam mo ba? Tsaka, malaki ang sahod ng anak natin," sabi ng kapatid ko. "Kaya nga natin siya pinalaki para makabayad sa pagpapalaki natin sa kanya eh." Nagtagis ang bagang niya nang marinig iyon. At talagang ginawa pa siyang investment ng taong ito. "Ibababa ko na to," aniya at binaba ang tawag. Tapos nag-chat siya sa may-ari ng phone na si Ate Mindang na bukas ulit siya tatawag. Yung siguradong wala ng ama niya. Gusto niya ang ina lang ang makausap. Nanghihiram lang kasi ang ina niya ng phone para lang makontak siya. Nasirang gabi niya sa tawag na iyon. Sana pala hindi na muna siya tumawag. Sinikap niyang makatulog ng gabing iyon kahit medyo late na. Kinabukasan na ipuyat pa siyang pumasok. Hindi siya masyadong nakatulog kagabi dahil sa tawag niya sa pamilya niya. Tuloy at namamaga ang mga mata niya. Nakita niya na naman si Ahmad na may kasamang babae. Kakarating lang din ito. Nagtama ang mga mata nila pero kaagad din itong nagbawi ng tingin at naunang naglakad. Tila may kumurot sa puso niya dahil doon. Ano ba naman kasi ang inaasahan niya? Siya mismo nagsabi na lumayo ito at ginagawa nito ang gusto niya. Nagtungo siya sa locker nila. Magbibihis na sana siya ng damit nang marinig niya ang kalabog sa kabilang side ng locker. Gulat na kaagad siyang sumilip. Nag-aalala siya baka kung anong nangyari. Kaya lang agad niyang pinagsisihan na sumilip siya dahil saktong nakita niyang naghalikan si Ahmad at iyong babae. Nakakandong ang babae sa lalaki at tila walang pakialam na patuloy pa rin naghahalikan. Mabilis siyang tinakpan ng mata. Sorry. Malakas ang kalabog ng dibdib niyang bumalik sa locker niya. Mabilis siyang kinuwang uniform at napagdesisyonang sa banyo na lang magbihis. Kaya lang nagulat siya nang mabangga si Ahmad sa may pinto. Nag-iisa lang ito at wala nang kasama nitong babae. Inaayos nito ang butones na suot. Namilog ang mga mata niya nang maalalang ayos ng dalawa kanina. Paraan, aniya habang kinakabahan. Nakaharang ito sa pinto. Hinihintay niyang umalis ito pero patuloy itong nagbobotones ng uniforming nito habang nakaharap sa kanya. Ahmad, aniya ulit. Pero imbis na umalis sa pinto ay nagulat na lang siya nang humakbang ito palapit. Agad siyang napaatras hanggang sa maramdaman niya ang locker sa likod niya. Napasingap siya nang bigla nitong tinuko ang dalawang kamay sa magkabila niya. Kinukulong siya nito sa mga braso nito. Ahmad, tulalang sabik niya sa pangalan nito. Nanatiling nakatitig lang ang lalaki sa kanya. Naggalit kaya ito? Dahil na-disturbo niyang dalawa? Naitanong niya sa sarili. Halos lumabas na sa dibdib niya ang puso niya dahil sa lakas ng kabog nito. Hindi niya alam kung anong gagawin. Natataranta niya siya sa loob-loob niya. Hindi ko sinasadya yung kanina. Hindi ko alam na you're going out with him after you push me away, ha? Putol nito sa sasabihin niya. Kumunot ang noo niya sa narinig dito. Hindi niya alam kung sinong kausap nito dahil hindi niya naman alam kung ano talagang sinasabi nito. Wala siyang ideya. Hindi kaagad siya nakareact at nanatili lang na nagtataka habang pinagmamasdan ang lalaki. What?
Nagulat ka na alam ko? Anito. Doon niya napagtantong talagang siyang kausap nito. Siya lang naman kasi ang nandun at kaharap nito. Kaya sino pa ba? Kaya lang hindi niya talaga gets kung anong sinasabi nito. Ano bang sinasabi mo? Kunot noon niyang tugon dito. Denial. Nagbitiw ito ng sarkastikong ngisi. Iritadong nagtagis ang bagang niya. Diretsuhin mo nga ako, Ahmad. Ano ba talagang sinasabi mo? Kita niyang paggalaw ng panga nito nang bumaling sa kanya. Tila katulad niya ay punong-puno na rin ito. I saw you and our manager in a restaurant. You're dating him. Ako sa nito. Namilog ang mga mata niya sa narinig. Nagbitiw ito ng nanunuyong ngisi. Tila may napatunayan base sa pagngisi nito. Pero naglaho ang ngising yon nang itulak niya gamit ang lahat ng lakas niya ang lalaki. Napatras ito at nagulat din. Kago ka ba? Bulalas niya. At muntik nang masampal ito kaya lang ginawa niyang lahat para mapigilan ng sarili. Ang nagawa niya lang ay ikuyom ang mga kamay niya. Kitang pagtataka sa mga mata ng binata. Feeling mo ba iyan lang ang pinunta ko dito? Mas marami pa akong dapat i-priority kaysa dyan sa pakipag-date. Akala mo ba talaga marami akong oras para dyan? Marami akong niiwang responsibilidad sa amin. Kaya huwag mo akong akusahan sa bagay na hindi ko naman ginawa. Hindi mo ako kilala, Ahmad. Tsaka siya umalis sa harapan nito. Doon niya ibinuhos ang luha sa labas. Nagtungo siya sa CR para hindi siya makita ng ibang staff. Talagang inakusahan siya nitong nakipag-date siya sa mismong manager nila. Hindi niya inasang ito pa mismo magsasabi ng ganun sa kanya. Ito na lang ang taong inaasahan niyang hindi siya husgahan. Pero heto, hinusgahan siya nito ngayon pa lang. Dapat lang sigurong huwag siyang magtiwala sa iba. Ilang araw nang napapansin ni Ahmad na talagang lumalayo si Kin. Gusto niyang makausap ito at magsorry dito, pero hindi siya makahanap ng pagkakataong makausap ang babae dahil umiiwas ito. Kapag nasa malapit siya ay umaalis ka agad ito. Hindi niya alam kung may pag-asa pa ba siyang makausap ito ulit. Ahmad, our manager, need you in his office. Tawag ng kasama niya sa kanya. Hindi niya alam kung ano na naman ang kailangan ng udabi na yon. At pinapatawag na naman siya. May iritasyon sa ngisi niya nang magsimula siyang maglakad tungo sa office ng nasabing manager. Hindi pa sure kung talagang sinong babaeng nakita niyang kasama ni Udabi sa isang restaurant. Sa nakita niya mukha ni Kin nung huling nagkausap sila ay mukhang wala talagang alam ang babae sa sinasabi niya. Hindi niya naman kasi nakitang hitsura ng babaeng kasama ni Udabi. At inisip niya kaagad si Kin iyon. I am here. Ano yan nang makapasok sa office ng lalaki? Hindi pa man siya nakakapagsalita ulit nang nilapag nito sa harapan niya ang bag. Binuksan nito ang zipper niyon at bumulaga sa paningin niyang pera. Mukhang marami iyon. Here's the exact money that you're asking me. So stop pestering, Kin. Demand nito. Pinagmasdan niyang pera sa harap niya at kalaunan ay natawa. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Udabi. You're dating someone but still you want her? Kumurap-kurap sa Udabi at mukhang hindi naasahang malalaman niya ang tungkol doon. How did you know? Bakas ang balisa sa mukha ni Udabi. You're meddling with my affairs now? Ngayon niya napagtantong hindi nga talaga si Kin ang babaeng nakita niya. Ang problema lang ngayon ay nasaktan niya ang babae. Nasabi niyang hindi dapat sabihin dito. Hindi na nito kailangan sabihin sa kanyang layuan ng babae dahil si Kin na mismo ang lumalayo sa kanya. Agad siyang nagtungo sa uncle niya dala ang perang binigay na Udabi sa kanya. Nilapag niya sa mesa ng Uncle Frost niya ang bag. Ito ng lahat ng perang binigay niya. 50,000 ang halaga niyan. Pwede mo nang imbestigahan ngayon ang pondo ng hotel. Aniya sa uncle niya. Sa ngayon kasi makikita kaagad nila ang nabaho sa pondo habang hindi pa natatakpan ni na Udabi ang anomalya ng mga to. Maring gagawa kaagad ng mga to ng packing papeles para ipalabas na ginamit ang pera para sa hotel. Kaya habang hindi pa nagagawa ng paraan ni na Udabi
Ang tungkol dito ay uunahan niya na. May ginagawa pa ito sa mesa nito nang dumating siya. Hindi niya sinabing darating siya ngayon. Ang sinabi niya lang noon ay darating siya oras na nakuha niya na ang perang ibibigay na udabi. Mabilis na tinawag ni uncle niya ang tungkol doon para i-check sa handler ng pondo ng hotel. Natigilan nito at tila natulala nang umangat ang tingin sa kanya. Bakas ang malaking paghinayang sa mukha ng uncle niya. Nagtiwala ako sa kanila. Hindi ko inasahang magagawa nila sa akin ito. Ani uncle niya na may lungkot sa mga mata. Napabuntong hininga siya. Ngayon kayo magkikita ulit ng ama mo. Baling sa kanya ng uncle niya. Yes, ngayon nga darating ulit ang ama niya mula sa ibang bansa. May mga meetings ito dinaluhan kasamang mga presidente sa ibang bansa. Marami itong mahalagang inasikaso nitong mga nagdaang buwan, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makatulong sa Uncle Frost niya. Dadalo ka sa pagtitipon? Anito ulit. Tumango si Ahmad. Hindi rin naman pwedeng wala siya doon. Hindi siya nakaramdam ng kaunting saya ngayong bumalik na ang ama niya. Nitong nagdaang araw ay pakiramdam niya malaya siya. Ngayong nakabalik ng amay, hindi niya na magagawa ang mga gusto niya. Siyang susunod na mamumuno ng bansa nila, kaya gusto nitong pagtuunan niya ng pansin ang bagay na yon. I must go, Uncle. Aniya dito. Abala ng lahat sa hotel nila dahil mamayang gabi ang gagawing party dahil darating ang hari ng bansa. Ang hotel ang napiling venue para sa malaking pagtitipon. Ang malaking hall ng hotel ang ginamit para sa party. Mula pa sa umagay, hindi na magkamayo ang mga cook nila sa pagluto. Maging sila ay hindi na lang tungkol sa event ang pinagtuunan ng pansin. Maging ang pagsaserve sa ibang guest ay kailangan din nilang asikasuhin. Tumagsa kasi ang guest sa hotel. Ngayong nalaman ng lahat na magkakaroon ng comeback party ang leader ng bansa doon. Ang isa sa napansin niya ay wala rin si Ahmad ngayon doon. Kung kailan abala ang hotel ay saka naman ito nawala. Kinagabi na ay mas naging grande ang hall. Nangiyon ang mga lightings at kumpleto ng decorations. Nandun na rin ang ibang malalaking tao na imbitado sa pagtitipon. Kaliwat kanan na rin ang nagsiserve sa mga bisita. Isa siya sa naatasang mag-serve sa mga bisita. Medyo kabado pa siya dahil malalaking tao ang mga makakasama nila sa isang lugar. Ilang saglit ay nagkagulo ang mga reporter. Maging ang ibang staff ay curious na napasilip din sa entrada ng bulwagan. Siya naman kahit gustong-gusto na ring makiusyoso ay sinikap niyang pigilan ang sarili. Baka pumalpak pa siya. Nakita rin naman niya ang pinuno dahil duman ito sa aisle at taas nung naglakad tungo sa presidential table. Wow, this is crazy. Naibulalas ng kasama niya habang napapahinto rin para panoorin ang paglalakad ng hari sa aisle. Walang ibang nagawa si Kin kung hindang mapalunok sa bighani nang makita niya ang hari na seryosong naglalakad sa gitna ng maraming bisita. May kung ano sa mga mata ng hari na nasisigurado ni Kin na nakita niya na kung kanino. Hindi nga lang niya kayang mapatunayan iyon ngayon, lalo na't wala naman siyang sapat na ebidensya. Ngunit isa lang masasabi niya, kung sakali mang tamang hula niya. Hindi basta-basta ang taong nakakasalamuha niya nung una pa lang. Agad na napalunok si Kin nang bumalik siya sa realidad, lalo na nang magkagulo ang lahat sa kakarating lang na bisita. The Prince! Ani isa ng halatang gusto ring lumapit para masilip ang binanggit na lalaki. Hindi niya makita dahil hindi magkamayaw ang mga media sa harap. Kinukuhanan ng picture ang dumating na prinsipe. Nang balingan niya ulit ang nilalakaran ng prinsipe ay huli na. Likod na lang nitong nakita niya, kaya lang isang malakas na kalabog ang kumawala sa puso ni Kin nang mapagmasdan ang likuran ng prinsipe. Para kasing pamilyar sa kanya ang likuran nito. Parang ilang beses niya nang nakita ang likuran na yon. Isang tao lang nasa isipan niya ng mga oras na yon. Ahmad. Mahinang bangit niya habang tulalang pinagmasdan ang likuran ng prinsipe. Ilang beses na tiningnan ni Ahmad ang relo sa bisig. Ayon ng ama niyang nalilate siya kaya inagahan niya
at kailangan nandun siya kapag nandun ang ama. Nang dumating siya sa event ay kaagad sinalubong ng media ang itim na limousine na kinalululan niya. Kaagad na humarang ang mga bodyguards niya. Sa pagbaba niya ay isang tao kaagad ang sumagi sa isipan niya, si Kin. Naka-duty ngayon si Kin. Hindi malayong makita niya ang babae roon ngayon. Agad na nagsipag-click ang mga kamera sa paligid. Agad niyang ginalang paningin hanggang sa tumigil ang mga mata niya sa babaeng tulalang. Pinagmasdan ng mga tao. Mayakap-yakap itong round 3 habang inosenteng nakatingin sa mga nagkakagulong tao. Para itong anghel na walang kamuwang-muwang sa mundo. Palim siyang napangiti. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa kanya naramdaman ang mga mata ng babae. Nakatingin nito sa kanya. Kahit magtama ang mga mata nila ng ama niya ay nanatili pa rin ang ngisi sa labi niya. "You look so happy." Ani ng ama niya nang makalapit siya sa table katabi ng ama. Nagkibit balikat siya sa sinabi ng ama. Seryosong mukha ng hari. Tila para itong leon na nakabantay sa sinakupan nito. Habang heto siya sa tabi ng hari na susunod sa yapak nito. Agad na agaw ang atensyon niya ni Kin na abala sa ginagawa. Nagsiserve ito sa ibang guest na nakaupo sa kabilang table. Hindi matanggal ang titing niya dito kahit nang dumating ng isa sa malapit na kaibigan ng kanyang ama. Kasamang dalagang si Ahura Osaf. Kababata niyang babae at katulad niya, nagkasama na rin sila noong nag-aral sila sa ibang bansa. Hindi niya malang napansin kaagad ang ngiti na Aroha na dumaan sa harapan niya. "Ahmad Sahid," tawag sa kanya ng ama nang mapansin na wala siya sa sarili. Saka lang siya natauhan at namalaya na nasa harapan niya na si Aroha. Nagbigay siya ng tipid ng ngiti sa babae. Itong babaeng matagal nang naririnig niyang nakapila na para maging isa sa magiging asawa niya. Isa si Aroha sa dahilan kung bakit hindi siya naging seryoso sa mga babae noon. Dahil alam niyang balang araw, hindi siyang pipili na magiging asawa niya. Ang ama niyang masusunod pagdating sa bagay na yon. Isa siyang prinsipe, pero titulo lang ang mayroon siya. Hindi ang kapangyarihang magkaroon ng sariling desisyon sa buhay. Para sa ama niya, ang pag-aasawa ay isang investment na kapag naging asawa niya ng anak sa isa sa mga makapangyarihang bansay, lalako ang impluwensya nito. Walang saysay dito ang sariling emosyon, kapangyarihan, at pride lang ang importante para dito. Naputo lang may iniisip niya nang mapansin ng babaeng papalapit sa presidential table. Nagsiserve na ito ng pagkain. Agad nagtama ang mga mata nila, maging si Kinay kaagad natigilan nang magkatitigan sila. Natauhan lang ito ng muntik ng mabangga ng isa sa kasamang staff. Agad siyang nag-iwas ng tingin, kaya lang saktong napalingon siya sa ama niya at nalaman niyang nakatingin pala ang ama niya sa kanya. Napansin nito kung sino ang tinitingnan niya kanina. Nagtagis ang bagang niya. Hindi halos makapag-concentrate si Kin habang nagsiserve. Kailangan niya pang mag-break muna at magtungo sa CR. Nagkatinginan sila ng prinsipe kanina. Kaya lang bakit kamukha ni Ahmad ang prinsipe? Kahit ang puso niya ay nagwala kaagad nung magtama ang mga mata nila ng lalaki. Kaya mas lalo siyang naguluhan. Pinagmasdan niyang sarili sa harap ng salamin. Kalaunan ay bigla siyang natawa. Umiling-iling siya. Imposible. Magkamukha lang sila pero hindi siya yun. Ay nako, napabalo na yata ako. Kahit ang prinsipe ay napagkamalan ko nang siya. Parang gusto niyang sabunutan ng sarili dahil sa mga iniisip. Pakiramdam niya tuloy ay napapraning na siya. Dahil sa kakaisip niya sa lalaki nitong mga nagdaang araw ay kung saan sa niya lang nakikita ang pagmumukha nito. Tsaka wala si Ahmad ngayon. Kanina niya pa iniisip kung saan naman kaya nagsusuot ang taong iyon. O baka may kasama na namang babae at nagpunta sa kung saan. Tila may dumating iritasyon sa puso niya nang maisip ang ideyang yon. Inayos niyang sarili. Naglagay siya ng kaunting lip gloss at umalis na sa harap ng salamin. Kailangan niyang umayos. Hindi dapat siya nagpapadala sa mga iniisip niya. Paulit-ulit niyang sinasaksak sa isipan niya ang dahilan kung bakit nandun siya ngayon at nagtatrabaho. Nandun siya para sa pamilya niya at hindi dahil sa lalaki. Magtutungo na sana siya sa bulwagan
para tulungan ang iba niyang kasama roon. Kaya lang hindi pa man siya nakakarating sa mga kasamahan niya, ay isang malakas na hablot ang nagpagulat sa kanya. Saka nito tinakpan ang bibig niya gamit ang panyo na may medisina. Nang malanghap niya iyon, ay kaagad siyang nahimatay. Hindi niya na alam kung anong susunod na nangyari. Nagising siya, nakaupo na siya sa malamig na sahig. May nakatabo na itim na tela sa ulo niya, kaya hindi niya alam kung nasa na siya ngayon. Anybody here? Please, help me. Nanginginig ang mga daliri niya habang nagmamakaawa. Wala siyang marinig na tugon. Hindi niya alam kung anong dahilan at bakit siya napagdiskitahang kunin. Nasa secured siyang lugar noong kunin siya ng mga taong yon. Bantay sarado ang buong hotel dahil nandun ang mga malalaking tao. Kaya papaano nakapasok ang mga may masasamang loob sa hotel? What do you want? Nandun pa rin ang panginginig sa boses niya. Nang wala na naman siyang narinig na sagot ay saka tumulo ang luha niya. Bakit siya pa? Ganito na ba talaga siya kamalas para maranasan ang lahat ng ito? Hindi naman siya naging masama para parusahan siya ng ganito. Kaagad nagduda si Ahmad nang mapansin ang kakaibang tingin ng ama niya kay Kin. Parang may mangyayaring hindi maganda. Wala siyang tiwala sa mga tauhan ng ama niya, kaya kumuha siya ng sarili niyang tauhan para utusan na ayon sa gusto niya. Kaagad niyang pinasundan sa mga tauhan niya si Kin at hindi siya nagulat nang babalitaan niyang pinadukot ng ama niyang babae. Nagulat lang siya nang malamang ipapaligpit ng ama niya ang babae. Para sa kapangyarihan, nagiging madumi na sa laro ang ama niya. I want to talk to you. Aniya nang mapansing hindi na masyadong abalang ama. Hindi mo lang ito nagtaka nang makita ang kaseryosohan sa mukha niya. Tila alam na nito ang nangyayari. Inaasahan na nitong lalapit siya dito. You are really like your mother. She always used her emotions and every decisions. She knew who you are and your responsibilities. Grow up and act like a prince. No place for you to be brute and toying girls. Ani ama niya. Nagtagis ang bagang niya. Matagal na nitong alam ang mga pambababae niya noon. Ilang beses na rin siyang pinagsabihan nito. Pero ngayon pa lang ito kumilos at nagataong si Kin ang napagdiskitahan. Just leave that poor girl alone. She didn't know anything of this. Matigas ang boses niya. Bahagyang umangat ang kilay ng ama. Kila nagugulat ito sa mga kinikilos niya. This is the first time that you beg for someone. Do you know her? Nagtagis ang bagang niya at hindi kaagad siya nakapagsalita. Nanliit ang mga mata ng ama habang pinagmamasdan siya. She just called me and wanted to talk you to see that murderous face of yours. Ani ng ama niya at sumilay ang nanunudyong ngisi. That was the first time, Ahmad. Halata naman kasi nagalit ang mukha niya nang kausapin niyang ama. Hindi niya napigilan at wala na siyang pakialam doon. Are you mad that I took your war? Kumuyom ang kamao niya sa susunod nitong sinabi. Gusto niya na itong sigawan at itamang sinabi nito, pero ilalagay niya lang sa panganib si Kin kapag nagpadala siya sa emosyon niya. Tinalikuran niyang ama at malalaking ang hakbang na umalis siya sa party. Kaagad niyang tinawagan ng tauhan niya. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman na nasa kamay ng mga ito si Kin. Kaagad siyang sumakay sa minivan na dumating para puntahan ang lokasyon na pinagdalhan ng mga ito kay Kin. Kinakabahan siya habang bumabiyahe papunta sa lokasyon. Kaagad siyang bumaba sa sasakyan nang makarating sa kondo. Diretso siya sa parking lot at nasa kabilang sasakyan ang mga tauhan niya kasama ng dalaga. Kaagad nang binaba ng mga tauhan niya si Kin. Wala itong malay at halatang namumutla. Kaagad niyang binawi sa kamay ng matauhan ng babae. Kinulong niya ito sa bisig. Kin, open your eyes. I am here. You're safe now. May panginginig sa boses niya habang sinasabi iyon. Niyakap niya ito ulit nang marinig ang mahinang pagdaing nito. Tila nananaginip ang babae. Abot hanggang langit ang pasasalamat niya ngayong safe na ito. Baka hindi niya nakayanin kapag may nangyari pang masama sa babae. Hindi alam ni Kin kung nananaginip lang siya o ano, pero narinig niyang boses ni Ahmad nung nanghihina siya. Ang mainit na yakap nitong bumalat sa nalalamig niyang katawan. Kinabukasan ay animu walang nangyari at tila panaginip lang ang lahat.
nagising siya sa apartment ng tiyahin niya. Ang malakas na boses ng tiyahin niya ang bumungad sa kanya kinabukasan. Panaginip man o hindi, nag-iwan pa rin ng trauma sa kanyang nangyari. Minsan ay dumadalaw sa panaginip niya ang pangyayaring iyon. At may isang taong hindi niya na nasilayan simula nung magdaos ng malaking party ang hotel. Si Ahmad. Dumipas ang isang linggo na hindi niya na nakita pa si Ahmad. Naging palaisipan sa lahat ang nandun. Ang pag-alis ng lalaki dahil maging ang manager ay sinasabing lumayas lang ang lalaki at hindi raw nagsabi. Majority ay babaeng nakakamiss kay Ahmad. Isa doon si Kin. Isang araw nagulat na lang siya nang may nagbigay sa kanya ng pancake na inabot din sa kanya ng katrabaho niya sa pantry. From? Nagtatakang usisa niya. From our manager. Ano yung nag-abot sa kanya? At bumungis-ngis na animo kinikilig. Humagikik ang iba. May itsura naman ng manager nila. Hindi matangkad pero malinis tingnan at formal manamit. Kaya lang hindi naman kasi ito kasing attractive ni Ahmad. Kaya hindi pansinin. Wala naman siyang pakialam sa love life ng manager nila. Pero minsan ay laman ng usapan ng ibang staff sa hotel. Kaya hindi niya maiwasang hindi malaman. Nasundan pang nagbibigay nito ng pancake sa kanya hanggang sa kung ano-anong klaseng sweets ang pinapadala nito sa kanya. Kumalat na sa pinagtatrabahuan niya ang tungkol sa kanilang dalawa ni Udabi. Hindi na siya komportable sa mga chismis na naririnig niya. Ayan, dapat ganyan. Dapat hindi mga putyo-putyo na lalaking pinapatulan mo. Tama lang si Manager Udabi ang pinili mo. Malaki ng ipon nun. Pwede mo na kaagad hinga ng pera yon habang nanligaw pa yun sa'yo. Ano ng tiyahin niya. Nakasimangot na naglilinis siya sa kusina. Tuwing day off niya ay ganito na lang parati ang inaasikaso niya. Makalat itong tiyahin niya, hindi naman naglilinis. Tapos ngayon bibisitin siya tungkol sa manager nilang iyon. Wala naman siyang gusto sa lalaking iyon. Patayo ka kaagad ng bahay sa inyo tapos ambunan mo ako ha. Alam mo na, wala ka dito ngayon kung hindi dahil sa akin. Siyempre, utang mo sa akin iyang mga opportunity na dumating sa life mo. Anitiyahin niya na may pasaring pa. Hindi niya na ito sinagot pa. Pagod na nga siya sa hotel ay ganun din pala dito sa apartment nila ng tiyahin niya. Hindi mo lang siya nakaranas ng relax simula nang dumating siya dito sa ibang bansa. Kinabukasan na isang balitang natanggap niya na ikinagaan ng loob niya. Nagbawas lang ng tauhan ng hotel dahil ililipat ang bababawas sa kabilang branch at isa siya sa malilipat sa kabilang branch. She's safe now. Don't worry about her. Ani uncle ni Ahmad. Pinuntahan niya si uncle niya. Galing siya sa Paris para magpalamig. Bago niya harapin ang ama niya ay kailangan niya munang i-ready ang sarili niya. Talaga bang pumapayag ka ng magpakasal kay Ahora? Usisa ng uncle niya. Iyon ang isa sa dahilan niya. Kaya gusto niyang magpunta ng Paris. Pagbibigyan niya ang ama, alang-alang sa kaligtasan ni Kin, ay susugal siya. Baka hindi lang iyon ang gawin ng ama kapag patuloy siyang nang matigas sa kagustuhan nito. I don't have a choice. Ilang saglit ay biglang ngumiti ang uncle niya. Talagang tinamaan ka na sa babaeng iyon. Napalunok siya. Iyon ba talagang dahilan niyon? Ganito bang pakiramdam nun? Kasi ang alam niya, kaya niyang magsakripisyo para kay Kin. Kaya niyang isugal ang anumang natitira sa kanya para sa dalaga. Kahit ang kalayaan niya. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti. Nagliligpit ng mga papel ang uncle niya sa mesa nito habang hinintay itong matapos. Tutungo sila sa hotel ngayon at lilinisin nila ang mga dapat linisin. Matapos nitong mailagay sa case ang lahat ng kailangan ay kagad itong bumaling sa kanya. Let's go? Anito. Tapos ay tumango siya at tumayo. Sabay silang bumaba sa mansyon at sakay ng mamahaling sasakyan nang magtungo sila sa hotel. Kaagad na alarm ang mga staff nang makitang pagpasok ng CEO. Kasunod siya ng uncle niya kaya kaagad na nagbulungan ng lahat. Maging ang mababaeng nakasama siya sa hotel na iyon ay namimilog ang mga matang sinundan siya ng tingin. Papunta na si Ahari Kim. Ani ng uncle niya.
Ang tinutukoy nito ay kaibigan nito, ang ama ni Udabi. Agad silang kumilos matapos siyang abutan ni Udabi ng pera na kinulang naman sa pondo ng hotel ng kanyang uncle. Matagal nang nagnanakaw si Udabi sa hotel ng uncle niya. Hindi ito pinagdudahan ng uncle niya, kaya naging kampante ito. Tuwing kukuha ito ng pondo sa hotel ay hindi kaagad nito inaasikaso ang palusot nito. Iniisip na Udabi na saka lang ito hanap ng paraan para mapagtakpan ng pagnanakaw nito. Hindi ito inaasahan na kaagad siyang imbestigahan ng uncle niya sa tulong niya, kaya ngayon ay wala ng kawalang lalaki. Isang nanggagalaiting Ahari Kim ang sumugod sa kumpanya. Kasunod nito, ang anak ni Ting Udabi. Parehong matapang ang dalawa na animuwalang ginawang kawalang hiyaan sa negosyo ng uncle niya. Kalmado at tahimik nilang hinintay ang dalawa na papasok sa opisina. "What do you do?" Bulalas ni Ahara Kim. Pagkapasok pa lang sa loob, "My son didn't do wrong. He did a better job at help you. He spent his whole life serving you. But what did you do?" Nanatili lang natahimik si Uncle Frost niya. Pinakinggan lang nito ang lahat ng sinasabi ni Ahara Kim. Samantalang napapansin niyang kanina pa iritadong nakatingin sa kanya si Udabi. "This bastard. Surely he did something about this. You leech." Tinuro siya ni Udabi. Agad ay sa kanya bumaling si Ahara Kim. Maging ang ama ni Udabi ay nagalit na rin sa kanya. Akmang lalapitan siya ng ama nito nang biglang humarang ang dalawa niyang bantay at tinutukan ng ama nito ng baril. Hindi nakakilos ang lalaki at namimilog na lang ang mga mata na tiningnan siya. Halata pa rin ang galit sa mga mata nito. "What's this? Protection from this bastard?" Bulalas ni Udabi. "That's his guards. A prince like him should guards on his side all the time, remember?" Ani uncle niya na may nanunuyong ngisi sa labi. Natigilan ang mag-ama ng sabihin ng uncle niya yon. Hindi niya naman gustong sabihin pa nito ang titulo niya. Pero pakiramdam niya ay napilitan lang din ang uncle niya na sabihin na iyon dahil masyado nang walang respeto ang mag-amang ito sa harapan niya. "Prince? Are you kidding me? This? Seriously, Frost?" Hindi pa rin makapaniwalang sambit ng ama ni Udabi. Tinuro pa siya, tila gusto pa siyang pagtawanan. Kaya lang seryoso pa rin ang mukha niya at hindi siya natinag. Makikita naman sa mga guards niya ang mga emblem ng bansa nila. Makikita rin ang simbolo sa mga uniforme ng mga to na naglilingkod dito sa hari. Natigilan ang dalawa at ngayon problemado ng mukha tapos makilatis ng mabuting itsura ng mga bantay niya. "Is he really the prince?" Nagkanda utal na si Ahara Kim nang itanong iyon, tumingin sa kanyang matanda. Hanggang sa bigla na lang napahulod ang may edad sa kanya, si Udabi ay kaagad na nataranta nang makitang lumod ang ama nito. Sino man ang babasto sa maharlikang pamilya ay mapupugutan ng ulo, kaya naiintindihan niya kung matataranta man ang matanda matapos malaman na talagang siya ang prinsipe. "You brute!" Bulalas ng ama ni Udabi at kaagad ni hinilang anak para lumuhod sa harap niya. Nang mapagtanto ni Udabi ang kasalanan ay kaagad namilog ang mga mata nito at yumuko at naiyak sa takot. Hindi niya naman intensyong paluhurin ang dalawa sa harapan niya. Ang mga ito mismong pumili nun, kaya wala na siyang magagawa. Nangako ang ama ni Udabi na babayaran ang anumang ninakaw ng anak sa hotel ng kanyang uncle. Pero hindi na yun hiningi ng uncle niya. Kahit papaano ay naawa pa rin ang uncle niya sa kaibigan nito. Kaya't hinihinging kabayaran ay ang pagpapakulong sa anak nito hanggang 10 taon. May sariling negosyong ama ni Udabi, kaya't hindi ito magugutom kahit nasa loob ng kulungan si Udabi. Natapos ang problema nila sa bagay na yon. Naging tahimik na ulit ang opisina ni uncle niya. Ngayon wala nang magiging manager ng hotel. Pansamantalay magiging bakante ang posisyong iyon. Ang uncle niya munang mag-aasikaso ng lahat. "Natulungan mo ako sa problema ko pero hindi mo lang kita matulungan sa problema mo." Ani uncle niya at napabuntong hininga. Napangiti siya. "Ayos na sa akin na tinulungan mo akong iligtas ang babaeng mahalaga sa akin. Malaking tulong na iyon." Matapos nilang asikasuhin ang dapat asikasuhin sa hotel ay mag-isa niyang pinaharurot ang kahabaan ng highway ang sasakyan niya. Nakasunod sa likod ang matauhan niya. Ngayon ay mabubuhay na siya bilang prinsipe at
at hindi na bilang isang ordinaryong Ahmad na nakilala ni Kin, ang lalaking nangungulit sa babae. At susunod-sunod dito na parang buntot. Mula sa labas ng maliit na restaurant ay natanaw niya si Kin. Nakangiti ang babae habang pinapakain ng pusa nito. Mukhang nasa mabuting kalagayan na ngayon ang babae. Mukhang masaya na ito. Nagpapasalamat siya at tintad ang bintana ng sasakyan niya, kaya malayo niyang natititigan si Kin. Tumingin sa banda niya ang babae. Tila nagkatinginan silang dalawa. Napabuntong hininga siya. Gustong-gusto niya na itong lapitan. Kailapit lang nito pero tila may makakapal at matataas na bakod na nakaharang sa kanilang dalawa. Hindi niya ito malapitan kahit abot kamay niya na. Magandang umaga ni Kin. Masaya na siyang nakapagtrabaho ngayon sa isang restaurant na branch lang din ng naunang hotel na pinagtrabahuan niya. May sarili siyang apartment at hindi gaanong abalang restaurant. Mga simpleng tao lang din ang mga customer nila doon. Hindi tulad ng hotel na unang niyang pinagtrabahuhan. Malayong-malayo ito sa unang pinagtrabahuhan niya. Ilan lang din ang staff at mas maganda ay malayo yun mula sa chismosa niyang tiyahin. Hindi na sila magkasama at ang saya-saya niya. Nagkape siya sa maliit na terasa ng apartment niya. Maingay ang busina ng mga sasakyan sa baba. Ganun naman talaga doon. Hindi mo ma-enjoy ang umaga dahil sa ingay, pero ayos na sa kanya iyon. Ilang saglitay, biglang tumunog ang mensahe sa phone niya. May nagpadala sa email niya, kaya kaagad niya iyong binuksan. Nagulat siya nang unang bungad pa lang ng video ay si Ahmad ang kaagad niyang nakita. Kuha yun ng colored na CCTV mula sa office ng dating manager nila. Napahinga siya ng malalim habang pinapakinggan ang pinag-usapan ng dalawa. I'll give you the money you want, so you will stay away from Kin. Parang kinalabutan siya nang marinig iyon kay Udabi. Ang manager nilang iyon ay animo baboy lang siyang binili nito. Napatingin din siya kay Ahmad. Nakita niyang tiningnan din ng lalaki ang sobre. Ilang saglitay, nagsalita na rin si Ahmad. Parang gumuwang mundo niya sa naging sagot ng lalaki. Unfortunately, this is not enough. Anito matapos matingnan ang laman ng sobre. Hindi yan na tinapos ang video at kaagad na binaba ang cellphone. Mabilis siyang kinapa ang puso nang magsimula naman iyong sumikip. Pakiramdam niya buong araw ang nasira dahil lang sa video na iyon. Hindi lang ang araw na iyon ang nasira dahil maging ang susunod na araw rin. Hindi na rin siya attentive sa tuwing kausap niya ang mga customer nila. Madalas na siyang nagkakamali habang nasa trabaho siya. Sinisikap niyang maiayos ang trabaho niya. Natatakot siyang baka mawalan siya ng trabaho dahil sa mga kapalpakan niya. Kaya ba hindi niya na nakita si Ahmad pagkatapos nun? Dahil malaking pera na kulimbat nito mula sa manager nila. Dahil sa kanya. Naging milyonaryo ito nang hindi niya alam. Talagang nagawa nitong sabihin ang bagay na yon. Hindi man lang ito nag-alangan na tanggapin ang pera. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Aniya sa puso niyang parati na lang sumisikip sa tuwing maalala ang lalaki. Ilang linggo lang ang dumaan ay isang maganda at matangkad na babae na tila naligaw sa restaurant nila at biglang naghanap sa kanya. Nakangiti ito nang harapin siya pero matalimang masalita ang pinakawalan nito. I'm Ohora Osaf, Ahmad Sades, fiancé. Natulala siya sa naging entrada ng babae. Iyon ang tila bomba na sumabog sa harapan niya. I just want to say thank you, that's why I'm here. I want to extend my gratitude for your big help. Since Prince Ahmad couldn't reach you and send you his personal thank yous. Patuloy nito. Hindi na siya nakapagsalita dahil sa mga nalaman. Hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi nito ngayong prinsipe si Ahmad, samantalang isang waiter lang ang lalaki at pareho sila ng trabaho. Paano magiging prinsipe ito? He's a waiter. His uncle is the owner of the hotel where you work. He have to help his uncle for the investigation. Likod Udabi, the guilty who's responsible of stealing money from the hotel's funds. Paliwanag dito. Ahmad was a prince and no choice but to pretend as a waiter to help his uncle, and thank you for helping Ahmad in that case. Oh, I bought a present too. Naglabas ng box ng babae mula sa bag nito. Tapos ay isang card. Parang nanginginig ang kamay niya nang malaman na invitation sa kasal
ang inabot sa kanya. I'm expecting you to come. I hope you can. Anito na nakangiti pa. Tulala siya kahit wala na sa harapan niyang babae. Malapit ng kasal ng lalaki. Nakasulat iyon doon sa invitation card. Mapait siyang ngumiti at hinawakan ng marahan ng nanginginig ang kamay ang date kung kailan ang kasal ng lalaki. Habang papalapit iyon ay parang pasikip ng pasikip ang espasyo ng mundo niya. Tila kay hirap ng huminga. Nang dumating na nga ang mismong kasalay, hindi niya maiwasang makaramdam ng pamimigat sa kaibuturan niya. Maganda siya at nakikita niya sa salamin iyon, kaya lang hindi niya magawang mangiti. Tama lang pala na lumayo siya sa lalaki, kasi kung lumalim pa iyon, baka ikamatay niya ang sakit na ito. Natanaw niya si Ahmad nang makarating siya sa pagdadausan ng kasal. Makisig itong tingnan sa suot nito. Isang ingranding kasalan ang magaganap kaya't nandun ang lahat ng mga importanteng tao sa bansa. Puno ng media ang entrada ng venue at ang may mga invitation lang ang pwedeng pumasok. Nanatili siya sa tabi, palim ang mga sulyap niya kay Ahmad. Hindi nito napansin ang presensya niya at imposible na ring mapansin siya nito. Masaya na ito kasamang babaeng totoo nitong mahal dahil ang totoo ay isa lang siyang kasangkapan para sa investigasyon upang mahuli ang magnanakaw na si Udabi. Iyon ang sinabi ni Ahora. Isa lang siyang kasangkapan at hindi siya nababagay sa mundo ni Ahmad. Prinsipe ito at simpleng babae lang siya. Mabuti pa sa mga pelikula, mahal ang lalaki ang babae kahit pa mahirap lang ito. Itong nangyayari sa kanya, malayong malayo sa pelikula. Dahil ang isang tulad niya ay hindi magagawang mahalin ng isang tulad ni Ahmad. Kailangan niyang magising sa katotohanan nasa realidad siya. Pinahid niyang luha ng marinig ang pagtunog ng cellphone niya. May tumatawag sa kanya. Namilog ang mga mata niya nang mapagtantong numero yun ng kapitbahay nila. Agad siyang umalis doon at nagtungo sa banyo. Mabilis siyang sinagot ang tawag. Hello? Kabado niyang sambit. Hello, Kin? Diyos ko. Buti't sumagot ka. Kailangan mong umuwi. Nasa hospital ang ina mo. Binugbog siya ng ama mo. Delikadong lagay niya ngayon. Nalaglag niya ang phone na hawak. Para nakalutang siya sa ere nang marinig ang sinabi ng kapitbahay nila. Nang matauhan ay, tila nangangapa na kinuha niya ang phone niya at lumabas. Nangapa siya sa dingding dahil para siyang matutumba. Parang biglang sumama ang pakiramdam niya sa narinig. Umiyak siyang umalis doon at sa likod siya dumaan. Kaya lang nagulat siya nang makita si Ahmad sa pasilyong iyon. Mag-isa at may tanga na sigarilyo sa bibig. Para itong maistatwa sa kinatatayo nang makita siya. Kaagad nitong binabang sinisindihan pa sanang sigarilyo. Kin, tawag nito at akmang lalapit pero mabilis siyang nakaalis. Iniligaw niya ang lalaki. Humalo siya sa mga taong papasok hanggang sa nakalayo na siya at hindi na nakita ni Ahmad. Mas mabuti ng ganito. Tuloy niya na itong iiwan simula ngayon. Kakalimutan niya ng lahat dito. Ilang araw, linggo, at buwan ang dumaan. Nananatiling nakaratay ang ina niya sa hospital bed. Hindi niya na alam pa kung may pag-asa pa bang magising ang ina dahil habang patagal ng patagal ang pagkakaratay nito sa higaan ay parang kandila nang naupos ang pag-asa sa puso niya. Namabaga ang mga mata niya habang nakaabang sa tabi ng ina. Hindi siya halos makatulog o makakain man lang. Hindi niya alam kung buhay pa ba siya. Pakiramdam niya ay para siyang kaluluwang nag-aabang na lang na magising ang ina. Ate, nagugutom na ako. Nagsalita ang bunso nilang kapatid. Dahil sa nangyari sa inay, hindi na makapasok sa paaralan ng mga kapatid niya. Lahat ng naipon niya ay napunta sa hospital bills ng ina nila. May cup noodles yata sa bag, tingnan mo. Aniya sa kapatid. Kinukusot ng kapatid ang mata nang magtungo sa bag sa tabi. Kagigising lang nito. Nasa mas mura silang silid kahit na komang mama nila. Maingay doon at isa lang ang banyo para sa mga nagbabantay sa kanilang mga pasyente. Halos hindi niya na maasikaso ang mga kapatid niya dahil nakaabang siya sa ina at inaasikaso niya rin ito
Madalas ay ang mga kapatid niyang iniiwan niya sa hospital para makapag-sideline siya sa labas. Ilang oras lang ang hinintay niya at umalis na naman siya para makahanap ng pandagdag sa pera nila, tsaka para na rin makakain kahit papaano ang mga kapatid niya. Kukulangin ang pambabayad nila sa hospital kapag hindi siya dumidehensya sa labas. Nagtungo muna siya sa bahay nila para kumuha ng madamit. Napagtanto niyang marami na rin pala siyang labahin, kaya pagod na humiga siya sa kama. Naggawa sa kahoy, parang gusto niya nalang iiyak ang lahat. Gaya niya pinagsisiyang nag-ibang bansa pa siya. Nung umalis siya sa lugar na ito ay umasa siyang hindi na ganitong buhay madatnan niya pag uwi niya. Pero ito, at mas malala pa ang binalikan niyang buhay. Ilang beses niya nang naitanong sa sarili kung bakit ganito ang buhay na binigay sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya nagkulang para maranasan ang lahat ng ito. Ilang saglit ay narinig niyang kumalabog ang pinto ng bahay nila. Kagad siyang umalis sa hinigaan at bumaba. Namilog ang mga mata niya nang makita ang ama. Para itong magnanakaw na pumasok sa bahay nila. Malikot ang mga mata nitong tumingin-tingin sa paligid. Nagbukas ito ng mga kaldero nila sa kusina, pero nalamang walang laman iyon, kaya tinapon ng takip sa kung saan. Ngayon lang ito nagbalik matapos ginawa nito sa mama nila. Iritado bumaba siya at tumayo sa may hagdan. "Bakit ka nandito?" Agad na lumingon sa kanyang ama niya. Abot sa tengang ngisi nito nang makita siya. "Uy, nakauwi ka na pala. Hindi mo man lang sinabi." Kung makapagsalita ay animula itong ginawang kawalang hiyaan sa ina nila. "Mabuti nandito ka na. Siya nga pala. May 5,000 ka dyan. Pahingi ako. Natala ako doon kina Berting kanina. Kapag nanalo ako ay may balato ka na sa akin." Anito at akmang lalapit sa kanya, pero mabilis siyang umatras. Hirap na sila sa hospital. Halos hindi na siya makakain dahil sa pagbabantay niya sa ina. Walang-wala na sila. Hindi na makapag-aral ang mga kapatid niya dahil wala na silang pera at kulang ng ibabayad nila sa hospital. Tapos itong ama nilang siyang may dahilan itong lahat. Malaya at masayang nilulustay ang perang pinaghirapan nila. Uuwi lang kapag wala nang maipusta at kakain lang kapag may nakahain na sa mesa. Hindi niya alam kung tao pa bang kaharap niya o demonyo na nag-anyong tao. "Oh, bakit? Ba't parang gumaganyan ka na ngayon? Asa na bang mama mo? Ilang beses na akong umuwi dito, pero wala pang isang yon. Hindi man lang nagsaing. O baka lumabas kayo. Dumating ka na pala, hindi niya man lang sinabi. Sabihin mo, gumala kayo? Kumain kayo sa labas? Binilhan mo yun ng mga mamahaling gamit?" Nagtagis ang bagang niya habang pinapakinggan ang mga sinasabi ng ama. "Saan ang pasalubong ko kung ganun?" Ngumisi ito. Nagbitiw siya ng sarkastikong ngisi. "Pasalubong? Baka nasa hospital. Matapos mong bugbugin si mama, bigla kang susulpot dito na parang kabuti at hingi ng kung ano-ano. Ang kapal ng mukha mo magpakita pa rito matapos ng ginawa mo." Nakita niyang pagbabago ng emosyon sa mukha ng ama niya matapos niyang sabihin iyon. Hindi na ito nagsalita nang pinadapon nito sa pisngi niya ang malakas na sampal. Para siyang nabingi sa lakas niyon. Napadapa siya sa sahig. Galit ang mga matang binalingan niyang ama. Hawak ang pisnging nasaktan. "Ako pa talagang makapal ang mukha? Lumaki lang mga buto mo at nakapag-abroad. Ang yabang-yabang mo na." Nagsimula itong humakbang palapit at sunod-sunod na tadyak ang binigay nito sa kanya. Sinalag niyang gamit ang braso ang matadyak nito pero hindi niya kaya. Kaya sinikap niyang makatayo sabay kuha ng bote ng alak sa tabi. Pagkatayo niya ay mabilis niyang nahambalo sa ulo ng ama ang makapal na bote. Kaagad na natigilan ang ama niya at natumba. Nawalan ito ng malay. Malakas ang ulan sa labas nang lumabas siya. Hindi siya nakakuha ng madamit at wala sa sariling sumuong sa ulan. Humalo sa ulan ang luha niya. Mas maigi pala umiyak sa gitna ng ulan dahil walang makakaalam ng nararamdaman mong sakit. Walang makakakita ng luha mo. Nalalabo ang mga mata ni Kin habang pinagmamasdan ang madilim na daan. Patay sindi ang ilaw sa bandang yon. Mabagal ang hakbang niya at hindi niya alintanang lamig. Sa mga oras na yun ay kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan niya
Papaano kapag pinhanap siya at ipakulong ng sariling ama? Paano kung napuruhan niya ito at siyang iturog sa larin? Paano kung nabulok siya sa kulungan at hindi niya na mabalikan ng pamilya niya? Sino na lamang magbabantay sa mga kapatid niya? Sino maghihintay sa mama niya habang hindi pa ito nagigising? Marami siyang responsibilidad kaya hindi pwedeng mahuli siya. Kaya lang natutuliraw siya sa mga oras na yon. Hindi niya rin kasi alam kung saan siya tutungo. Hindi niya alam kung saan siya magtatago. Dahil sa malalim na iniisip ay, hindi niya namalayang sa pagtawid niya ay may paparating din ng sasakyan. Mabilis ang takbo nito kaya't hindi siya nakaatras pa. Sa pagkakataong iyon ay, tila nakita niya sa harapan niya ang mga masasayang alaala. Ang lahat ng tawanan kasamang mama niya at mga kapatid niya. Hanggang sa nagdilim ang paningin niya, hindi niya na alam kung anong susunod na nangyari. Muntik mabangga si Ahmad sa puno. Nang mabilis siyang nakapag-break, ilang araw na rin siyang nandito sa Pinas. Tumakas siya sa ama niya matapos siyang umatras sa kasal nila ni Ahura. Nang makita niya si Kin sa mismong venue ng kasalay, doon nabuo ang desisyon niyang umatras na talaga sa kasal at huwag nang ipagpatuloy ang kahibangang iyon. Hindi siya makakilos ng maayos kahit sa Pinas dahil isang maling hakbang niya lang ay matututun siya ng ama niya. Hindi pa sapat ang impluwensya at kapangyarihan niya para kalabanin ng ama. Lahat ng gusto nito ay magagawa nito. Kahit pang paghinga niya ay matutunto nito. Nasa highway siya at hanggang sa mga oras na iyon ay iniisip niya pa rin sana mahanap niya kaagad si Kin. Isasama niyang babae at ilalayo sila. Base sa investigation ay may dalawang kapatid at ina si Kin. Hindi magandang naging buhay ng babae. Kasama ng pamilya ng babae ay magtatago sila sa ibang bansa. Malayong malayo. Iyong hindi abot ng kapangyarihan ng ama niya. Matagal na siyang nagbabalak na magrebelde sa ama. Hindi niya na nagugustuhan ng mga batas nito. Tiyak niyang gagawin pain ng ama ang dalaga kapag hindi pa siya nagpakita. Alam nito ang dalagang kahinaan niya. Bumaba siya sa kotse, iritado dahil muntik pa siyang makabangga. Mabuti na lang at mabilis siyang nakapag-brake. Agad niyang nilapitan ng babaeng nahimatay. Basa ito sa ulan, nakahandusa ito sa kalsada, maging siya'y nabasa na rin dahil sa pagbaba niya. Akmang bubuhatin niya na ito nang mapagmasdan kung sinong babaeng nasa bisig niya. Kin? Namayaning malakas na kabog sa dibdib niya nang makitang hitsura nito. May pasa ang gilid ng pisngi nito at may pasari ng braso nito. Mainit ito at mukhang nilalagnat pa. Kaagad siyang kumilos at binuhat ito papasok sa sasakyan niya. Kaagad niyang dinala sa mansyon ng babae. Ang katulong niyang gumamot dito. Hindi niya malis ang tingin sa babae habang tulog ito. Pinagmasdan niya ang mga pasa na nasa braso nito. Hindi niya alam kung sino may gawa niyon, pero kung sino man yun ay sisiguraduhin niyang magbabayad ito. Malaking pinagbago nito. Medyo pumayat ito at medyo maputla. Hindi niya rin makita ang dating Kin na nakilala niya noon sa ibang bansa. Gabi na nang mapansin niyang nagsisimula nang nagkamalay si Kin. Naggulat pa ito nang makita ang silid niya. Mabilis nitong sinuri ang itsura at ang katawan. Animo may hinahanap. Good morning. Aniya nakagagaling lang sa banyo. Namimilog ang mga mata nito. Halatang hindi rin ito inaasahang magkikita ulit sila. Hindi ito makapagsalita. Sinuklian niya ang mga ngiti niyon. Nagpapasalamat siya sa wakas na nasa harapan niya ng babaeng hinahanap niya. Anong ginagawa ko rito? Calm down. It's okay, it's okay. Aniya't dahan-dahang lumapit dito. Kaya lang kagad itong umatras. Ilang saglit lang, imbis na kumalmay, galit na nakita niya sa mga mata nito. Ano naman ito? Nandito ba ako? Para gamitin mo naman sa investigasyon niyo? Natigilan siya sa sinabi nito. Tapos mo nang pinabot ang pagpapasalamat mo sa akin. Nagpunta ako sa kasal mo dahil iyon ang gusto ng asawa mo. Ginawa ko ng lahat at kinalimutan ko ng mga alaala sa bansang iyon, Ahmad. Kaya bakit hanggang dito ay sinusundan mo pa rin ako? Bigla itong umiyak at hindi na siya makapagsalita ngayon. Nakipagkita si Ahura kay Kin, pero walang binanggit si Ahura noon. Kumuyom ang kamao niya. Para mahuli si Odabi. Iyon ang dahilan kaya nilapitan mo ako noon. Kaya ba nilapitan mo na naman ako ngayon?
Nanghihina ang boses nito at ngayon tumulo ulit ang luha. May papagawa ka na naman ba? Pasensya na. May mas importante akong bagay na dapat unahin kaysa hayaan kang gamitin ako. Akmang lalampasan siya nito pero mabilis niya itong hawakan at hindi na siya nagdalawang isip na yakapin ito. Hindi ito nakakilos. Nagpapasalamat siyang hinayaan siya nitong yakapin ito ng ganon. Gusto niyang panatilihin ito sa mga bisig niya. No, please. Hindi ako ganito para gamitin ka. Huwag mong isipin ganon iyon. Hinigpitan niyang yakap sa dalaga. Hindi ko tinuloy ang kasal. Hindi ako nagpakasal kay Ahura. Nagpunta ako dito para hanapin ka. Tinulak nito ang braso niya. Bakas ang iritasyon sa mga mata nito. Tumigil ka na, Amat. Tapos ay tinulak ulit nito ang braso niya pero ayaw niyang bumitaw dito. Bitawan mo ako. Kahit anong gawin nito ay hindi siya bumitiw sa pagkakayakap dito. Tangina, sabing bitiw! Sigaw nito na may halong gigil. Hanggang sa naiyak na ito at hinayaan nilang siyang yakapin nito. Pakinggan mo na ako, please. Pakiusap niya. Umalis ako doon dahil natatakot akong lumalim ang nararamdaman ko sa iyo. Kasi alam kong paasa ka. Anito, natigil siya sa narinig mula dito pero hinayaan niya kung ano man ang gusto nitong sabihin. Gustong gusto niya ring marinig iyon. Umasa akong makakalimutan ko ang lahat kapag nakarating na ako rito. Pero hindi ko alam kung bakit naalala ko pa rin yun. Kahit marami na akong problema, nagagawa ko pang dagdagan sa tuwing iisipin kita. Nanginginig ang boses ni Kin. Ilang segundo ang dumaan at tila parehang hininga lang nila ang naririnig niya. Walang nagsasalita at hinahayaan lang na maramdaman ang init ng isa't isa. Hanggang sa siya na nang pumutol sa katahimikan. Ano naman ngayon? Kung lumalim nga, you don't have to be scared. Mas gusto ko nga yun. Now I'm sure na hindi lang ako nahihibang dito. Baka kasi sundan kita hanggang sa dulo ng mundo kapag tinakasan mo pa ako ngayon. Napalingon si Kin sa kanya. Naputol ang dapat sasabihin nito nang salubungin niya ito ng halik. Ilang segundong nagtagal ang mainit na halik na iyon hanggang sa kinapusan na sila ng mga hininga. Nanghihina at napakapit ang babae matapos ang halik na iyon. Pinagloloko mo ba ako? Kasal ka na. Tila hindi pa rin ito makapaniwala. Do I need to tell you 100 times that I choose you and not them? Bulong niya sa tenga nito. Pero prinsipe ka at ikaw ang prinsesa ko. You and only you. Sumama ka sa akin. Lalayo tayo rito. Putol niya sa pag-apilan pa nito. Nagpasalamat siyang hindi na nito naisip na umalis pa. Hindi niya kailangan pang tanungin ito sa nangyari rito. Dahil ikunento na nito ang lahat. At nakaramdam siya ng iritasyon sa mga narinig tungkol sa ama nito. Kulang ang mga impormasyong umabot sa kanya. Marami pang kwentong dapat niyang marinig tungkol kay Kin. Pupunta natin ang mama mo bukas. Aniya dito kalaunan. Kailangan na nilang ilagay sa mas ligtas na lugar ang pamilya ni Kin. Maring naimbestigahan na ang tungkol sa dalaga, kaya paniguradong papunta ng ama niya sa pamilya nito. Sasama ako, kahit saan ka magpunta. Naiyak na sambit ni Kin kalaunan. Sumama siya sa dalaga kinabukasan. Kaumang ina nito, ngunit may mga makakatulong para mailipat nila ang ina nito sa ibang lugar. Yung hindi kaagad matutunto ng ama niya. Kahit kaumay, pwede na nila itong ilabas ng bansa. May mga connection siyang makakatulong para mapabilis ang proseso. 5 araw lang ang binigay niya para sa lahat ng kailangan nilang gawin. Hindi sila pwedeng magtagal doon. Bago pa makarating sa Pinas ang amay, dapat nakaalis na sila. Sa isang hotel sila na malagi ng malapit na ang kanilang flight, kasamang 2 babaeng kapatid ni Kin. Masaya siyang makitang mangha at ang saya sa mga mata ng bata habang nasa hotel sila. Salamat po sa pagtulong sa amin ng mga ate ko. Hulog po kayo ng langit. Anang pinakabunso ni Kin. Halos maiyak-iyak pa ito nang sabihin iyon. Masayang-masaya ang gabi ng mga bata. Kinabukasan ay flight na nila. Iyon na lang ang huling gabi nila sa Pinas. Sa wakas, makakalayo na sila doon.
at makapagbagong buhay. Kaya lang kinagabihan ay biglang umingay ang baba ng hotel. Ano pong nangyayari? Usisa ng isa sa kapatid ni Kin. Kinakabahan ang mga bata habang pinagmamasdan ang napakaraming pulis sa baba. Animo may malalaking kriminal na inaabangan ng mga ito. Nagkalat din ang mga media sa baba. May duda na siya. Hanggang sa may kumatok sa pinto ng room nila. Agad niyang iginiya ang mga bata sa may bathroom. Maging si Kinay, kaagad na niyakap ang mga kapatid. Natuntun sila ng ama niya. Wala na silang kawala ngayon. Just stay here and wait for me. Aniyakin na Kin. Agad siyang hinawakan ng dalaga sa braso. Bakas ang takot sa mga mata nito. Saan ka pupunta? Huwag kang umalis. Parang maiyak na itong hawak siya. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti dito. It's okay. Don't worry. Aniya. Kahit labag sa loob ay, binitawan siya ni Kin. Isa sa tauhan ng ama niya. Ang sumalubong kaagad sa kanya. Agad ang sipagyuko ang mga ito nang lumabas siya. Iginiya siya ng mga ito sa baba. Kaagad nagsipag-click ang mga kamera. Nang makababa siya, kaagad humara ang mga staff at mga sundalo para hindi siya dumunggi ng media. Bakas ang iritasyon sa mukha ng ama nang makita niya ito. May nakahanda ng mga sasakyan. Nasa likod ng amang mga sundalo nito. Good, then let's go. No. Putol niya sa sinabi ng ama. Akala nito dahil bumaba siya ay sasama ni siya. Binalingan siya ng ama. Nagmatigas siya. Hindi siya papadaig. Wala akong pakialam. Kung tagalin mo ako sa pwesto, gagawin kong gusto ko. Makakasalan kong babaeng mahal ko. Hindi ako magpapakasal para lang sa kapangyarihan. Direkta niyang wika sa ama niya. Kita niya ang pagtagis ng bagang nito. Ilang segundo siyang tinitigan ng ama. You're just like your mother. Ang tanging nasabi ng ama niya mula sa galit ay lumamlam ang mga mata nito. Ilang saglit ay tumalikod ito. Sumenyas ito sa mga tauhan nito na umatras. Tila isang malaking tinik sa dibdib niya ang natanggal ang makaalis ang ama. Nabalitaan niyang bumalik ng ama sa kanila. Hindi inalis sa kanyang titulo bilang prinsipe ng bansa na pagtanto nitong kahit anong gawin nito ay hindi siya makikinig dito. Nanagot naman sa batas ang abusadong ama ni Kin. Habang nakasandal si Kin sa dibdib niya ay tahimik naman niyang pinagmasdan ang mga ulap sa labas. Mahimbing na natutulog si Kin sa tabi niya. Ito ng flight nila tungo sa ibang bansa. Katulad ng pinangako niya sa babae, doon nila bubuksan ang bagong kabanata ng buhay nila. Habang hindi pa ipapasa sa kanyang titulo bilang hari ay mananatili muna sila sa Pinas. 3 buwan na rin ang nakalipas matapos nangyari sa pagitan nila ng ama niya sa Pinas. Pagkalapag nila ay agad nakipag-video call ang Uncle Fres niya. Nakarating na ba kayo? Anito. Napangiti siya at tumango. Yes. Is she okay now? Agad inilapit ang Uncle Frost niya ang video sa babaeng masayang naglalagay ng mga bulaklak sa flower vase. Hey honey, sina Kin at Ahmad nandito. Malambing na sambit ng uncle niya sa babae. Ang ina ni Kin ay nagising 2 buwan na ang nakararaan. Binata ang uncle niya mula pa noon at hindi nila inasahan na madidevelop ang feelings ng uncle niya sa ina ni Kin nung nasa coma pa ito. Kaya ngayon masayang nagsasama ang dalawa na tila bagong mag-asawa. Here, she's sleeping. Pinakita niya sa ina ni Kin ang itsura ng dalaga na nakapikit sa tabi niya. Mag-ingat kayo sa biyahe. Ani ng ina ni Kin. Thank you. Aniya at napangiti. Nang may babae niyang tawag ay masuyong hinalikan niya ang noo ni Kin. I love you. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.